Ngiting-ngiti si Iguana habang nakatingin sa munti niyang pouch ng barya na pinag-ipunan niya buong araw. Binilang niya ang laman noon para makasigurado. 105 piso ang kabuuang barya na nalimos niya. Pwede na to. Makakabili na ako ng pagkain sa perang to. Sabi niya bago nagpa siyang umuwi sa ilalim ng tulay kung saan siya nakatira kasama ang 3 bata na ampon niya. Habang naglalakad, napansin ni Iguana ang matangkad na lalaki sa gilid ng kalsada. Nakasilid ang isang kamay nito sa bulsa at hawak ang telepono sa tenga. Kunot ang noon nito na parang naiinis. Nagmamadali siyang lumapit sa lalaki bago ito kinalabit. Kuya, palimos po kahit 100 lang. Kung nakakaluwag ka naman, pwede na rin ng 500 o 1,000. Hindi naman po ako maarte. Tumatanggap po ako ng malalaking halaga. Hindi na siya nahiya magsabi ng presyo dahil mukhang mayaman naman ang lalaki. Sandaling bumaling sa kanya ang lalaki at kaagad siya nitong itinaboy paalis. Binaliwala siya nito bago muling ibinalik sa kausap ang atensyon. Make it fast, Manager Andres. May early dinner meeting pa akong pupuntahan ngayon pero nagka-aberya ang sasakyang gamit ko. Maghanap ka ng mekanikong aayos sa sasakyan ko dito ngayon din. Hindi ako pwedeng maliit sa meeting. Utos nito sa kausap. Kuyang pogi na amoy mamahalin. Palimos naman oh. Kahit magkano na lang basta bukal sa puso at isip mo. Pangungulit ni Iguana. I'm sorry miss, wala akong barya. Kung pwede lang sana, lumayo ka sa akin. Mahinahon at may galang ang pagtataboy nito sa kanya. Pero hindi may ikakaila ang inis sa mukha nito. Siguro dahil nasira ang sasakyan nito sa maruming lugar at mahuhuli pa ito sa pupuntahan. Hindi lang barya ang tinatanggap ko, kuya. Tumatanggap din po ako ng perang papel. Bigyan mo na ako para makauwi na ako. Malayo pa kasing lalakarin ko eh. Baka gabihin ako sa daan. Hindi siya pinansin ng lalaki na patuloy lang sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Magta-taxi na lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang address ko nasa ng kotse ko. Ikaw na lang ang kumuha at magpaayos nito. Sabi ng lalaki sa kausap. Napansin ni Iguana ang paparating na bisikleta. Mabilis ang takbo at halatang natataranta ang lalaking sakay niyon. Pinapaalis nito ang mukhang mayamang lalaki sa daan pero hindi ito naririnig ni Kuyang Pogi. Pagkakataon ko na to. Baka bigyan niya ako ng malaking pera kapag iniligtas ko siya. Sabi ni Iguana sa isip. Hinawakan niya sa damit ang lalaki. Kuya, umiwas ka! Mababangga ka ng bisikleta! Sigaw niya at malakas niya itong hinila. Napaatras ang lalaki at nawala ng balanse. Diretso itong natumba sa tambak ng mga basura sa gilid ng kalsada. What the heck, woman? Anong ginawa mo? Sigaw nito bago tumayo mula sa pagbagsak. Saglit na natigilan si Iguana at nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa lalaking masama ang tingin sa kanya. Nabahiran ng nabubulok na pagkain ng damit nito, habang ang pantalo naman ay may dikit-dikit na plastik at papel. Kahit nadumihan ang mamahalin nitong kasuotan, hindi yun nakabawas sa gwapong itsura ng lalaki. Kuya, pasensya na. Hinila lang kita para iligtas sa bisikleta. Hindi ko naman alam na babagsak ka sa mga basura. Huwag kang mag-alala. Pogi ka pa rin kahit madumi ang damit mo. Pwede mo na ba akong bigyan ng pera? Matalim itong tumingin sa kanya. Kulang na lang ay ihagis din siya sa tambak ng basura. Ganyan ba ka-desperado mo malimos sa mga pulubing kagaya mo? Gagawa ng dahilan para makahingi ng pera? Totoo naman ang sinasabi ko ah. May bisikleta talagang dumaan at mabilis ang takbo kaya nawala agad. Lumiko na yata sa kantong yun oh. Katwiran niya bago ituro ang kantong hindi kalayuan sa pwesto nila. Huwag ka nang magdahilan, miss. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng damit ko, ha? Kuminang ang mga mata ni Iguana sa antisipasyon. Magkano? Mahal ba? Yan na lang ang ibigay mo sa akin at ibebenta ko. Shut up! Napaatras si Iguana sa sigaw ng lalaki. High blood ka naman kuya, para nagtatanong lang eh. Huwag mo akong tawagin kuya dahil hindi kita kapatid at hindi tayo magkaano-ano. Kung gusto mo mamalimos, sumama ka sa akin sa presinto. Bibigyan kita ng pera doon. Umiling si Iguana at muling umatras. Anumang oras ay handa na siyang tumakbo kapag pinilit siyang dalhin ng lalaki sa presinto. Pulubi lamang siya pero hindi siya mangmang. Alam niya ang planong gawin ng lalaki kaya gusto siya nitong isama sa presinto. Grabe ka naman. Bakit sa presinto pa ako mamalimos kung pwede mo naman akong bigyan ng pera dito? Iniligtas na nga kita tapos hindi ka man lang magbibigay kahit 100? Kung natamaan ka ng bisikleta kanina, baka hindi lang 100 ang gagastusin mo sa ospital. Mas nadagdagan ng inis ng lalaki nang tumingin to sa rilong pambisig. Nakita ni Iguana ang pagkuyom ng kamao nito at ang pinipigilang galit. Damn, I'm super late with my meeting. This is all your fault.
Matigas nitong sabi na waring nagpipigil ng emosyon. Nainis si Iguana dahil sa paninisi nito sa kanya. Hoy lalaki, namamalimos lang ako Bakit ako pa sinisisi mo? Kasalanan ko bang nasira ang kotse mo sa lugar na to? Mukha ka namang mayaman pero hindi mo nagawa ang maintenance ng sasakyan mo. Wala ka nang panlimos, sinisi mo pa ako. Kuripot. Sigaw niya bago ito tinalikuran ng walang paalam. Come back here, crazy woman. No one turns their back on me, especially not someone like you. Do you even know who you're talking to? Face me right now, or I swear you'll regret ever thinking you could just walk away. Tumingin si Iguana sa lalaki. Ngumiti siya bago inilabas ang dila. Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang boss ng sarili ko at hanggat nakaapak ka sa lansangan kung saan ako nakatira, hindi mo ako mauutusan. Teritoryo ko to at ako ang kauna-unahang tao na tatalikod sa'yo. Kuripot. Buti nga sa'yo, late ka na. Mata pobre ka kasi. Tumakbo si Iguana nang akma siyang lalapitan ng lalaki. Diretso lang siya sa pagtakbo at hindi pinansin ang pagtawag nito na pinipilit siyang pabalikin. Wala naman siyang mapapala rito kaya hindi siya mag-aaksaya ng oras para kausapin pa ito. Samantala, naiwan si Hendrik na nagpupuyos ang dibdib. Hindi lang siya binastos ng babaeng pulubi, kundi ininsulto pa siya nito. CEO siya ng isang baby brand conglomerate. Ini-interview siya ng mga magazine at telebisyon. VIP din siya sa mga hotel at restaurant at ginagalang ng mga tao sa paligid niya. Pero ininsulto lamang siya ng isang babaeng hindi man lang makabili ng pamalit sa tsinelas. Wala pang nakakagawa nun sa kanya at hindi matanggap ng pride niya na isang pulubi pa ang gumawa niyon sa kanya. Sino siya para gawin to sa akin? Napabuntong hininga siya at tiningnan ng sarili. Ang dati maayos at mamahaling coat na suot niya na binili pa sa Milan, ngayon nabalutan ng manilaw-nilaw naman siya at malansang amoy. Dahil sa inis, hinubad niya ang coat at malakas na ibinalibag sa tambak ng mga basura. I swear, I'll make sure that woman regrets crossing me. Mariing sambit niya habang pinupunasan ng kamay gamit ng panyo. Habang nag-iisip kung paano makakaganti sa babaeng pulubi, biglang nagring ang cellphone niya. Sinagot niya ang tawag nang makitang mula yun sa sekretarya niya. Sir Hendrik, Ani Clara sa kabilang linya. Your dinner meeting with Mr. Armand Navarro just ended. He waited for 20 minutes but got impatient and left. He said he's pulling out the joint venture. Nanlaki ang mga mata ni Hendrik. Wait, what? Iniisip na niya yon kanina nang makita ang oras habang kausap ang pulubi. Pero umaasa pa rin siya na kahit papaano ay magagawa niya ng paraan yon. I'm really sorry, sir. He said he doesn't want to work with someone who can't even manage his own time. And he added, you were unprofessional and didn't bother to send a word for being late. He's not interested anymore investing to more in baby care. Saglit na natahimik si Hendrik bago pumikit ng mariin. Parang sinuntok siya sa sikmura. Ang $1 million contract na ilang buwan niya pinaghirapan nawala sa isang iglap dahil lang sa pulubing humihingi ng limos sa kanya. Convince him again to reschedule our meeting, Miss Santa Mesa. Tell him that this delay was completely unforeseen and assure him that we value the partnership. Mariing utos niya. Noted, sir. I'll do my best. Pagkatapos ng tawag, muling dumapo ang galit sa mukha ni Hendrik. That beggar ruined $1 million deal. I won't let this go. Bulong niya sa sarili habang tinatanaw ang direksyong nilakaran ng babae. Hindi mapalagay si Hendrik na hindi nakakabawi sa pulubing ng insulto sa kanya. Hindi lang $1 million deal ang nawala sa kanya, kundi maging ang pride niya. Pakiramdam niya ay magagawa yun ng sinuman kung hindi niya tuturuan ng leksyon ng babae. Nararapat nang yung turuan ng tamang asal. Muli siyang nagdial sa cellphone para matawagan ng makakatulong sa kanya. Kaagad namang sumagot ang nasa kabilang linya. O pare, napatawag ka. Tinakas mo na nga sa sasakyan ko, iniistorbo mo pa ang babe time ko. Ano bang kailangan mo? Alak ba? Pumunta ka lang dito sa bar ko at magpakalasing. May VIP room naman dito na nakalaan para sa'yo. May papahanap ako sa'yo, Luisito. Babae yan, no? Gusto mo na bang malaman kung sino yung palaging nagpapadala ng blackmail letter sa'yo? Pagsisisihan mo raw kapag hindi mo siya pinanagutan. Konsensya mo pa raw kapag may nangyaring masama sa kanila ng anak mo. I don't care about her. Wala akong ginagalaw na babae. Kaya paano ako makakabuntis? Ibang babae ang papahanap ko sa'yo. Okay, copy. Ipadala mo sa akin ng larawan niya. Wala akong larawan ng pulubing yun. Hindi ako magsasayang ng oras para picturean siya.
Gamitin mo ang CCTV sa lugar kung nasan ako. Ipapadala ko na lang ang address sa'yo. Utos niya kay Luisito bago putulin ng tawag. Ipinadala niya ang address ng lugar sa kaibigan niya. Maging ang oras ng pagharap nila ng babaeng pulubi ay sinabi niya. Pagkatapos, isang ngisi ang kumawala sa labi niya. Hindi pa tayo tapos, pulubi. Nang sumunod na araw, maganda ang gising ni Iguana kahit punit na karton ang sapin niya sa semento. Magandang umaga sa mundo kong mabaho! Sigaw niya sabay taas ng kamay. Ate Iguana, may pagkain po ba tayo ngayon? Tanong ni Nene na kagigising lang. 6 na taong gulang si Nene at bunso sa 3 magkakapatid na ampon niya. Pamangalawa ay si Totoy na 8 taong gulang at si Toto ang panganay na 10 taong gulang naman. May 3 matigas na pandesal pa tayo at isang bote ng tubig dito. Paghatian niyo na lang to. Breakfast of the champions yan. Nakangiting sagot niya, sabay bigay ng tinapay sa 3. 2 na lang po sa amin, Ate Iguana. Sa'yo na po itong isang tinapay. Ibinigay ni Toto ang isang tinapay sa kanya at pinaghatian ng mga ito ang 2 tinapay. Ang bait naman ng Kuya Toto ni Nene at Totoy. Sige na, kumain na tayo. Sabay-sabay silang umupo sa gilid ng tulugan nila at pinagsaluhan ang 3 pandesal. Ate Iguana, ikaw naman pong uminom ng tubig. Sabi ni Totoy pagkatapos kumain ng mga ito. Salamat, Totoy. Habang sinisimsim ni Iguana ang huling patak ng tubig mula sa bote, napansin niya ang isang balot ng tela sa hindi kalayuan mula sa pinagdatagan nila ng higaan sa pwesto nila. Napakunot ang noon niya. Uy, may iniwang balutan doon. Baka blessing. Excited siyang tumayo at mabilis na nilapitan ang balutan. Inasahan niyang pagkain yun, damit o kahit bote't lata na maibebenta. Pero natigilan siya pag-angat ng tela. Diyos ko po, bata! Isang sanggol ang laman ng balutan na parang ilang buwan pa lamang simula nang ipinanganak. Nakaswaddle pa ang baby, pero malamig ang katawan at maputla, parang hindi ito humihinga. Mabilis niyang hinubad ang kupas niyang jacket at ibinalot sa sanggol. Inilapit niya ito sa katawan niya at marahang tinapik-tapik, pero walang response ang bata. Sa sobrang kaba, nanumbalik kay Iguana ang ilang survival method na natutuhan niya sa medical school noong umaayos pa ang buhay niya, noong hindi pa nababaon sa utang ang pamilya niya, at noong buhay pa ang mga magulang niyang parehong doktor. Inilagay niya ang 2 daliri sa dibdib ng bata at sinimulang ikompres sa tamang agwat. Mahina pero tuloy-tuloy. 1, 2, 3, 4. Bulong niya habang pinipisil-pisil ang maliit na dibdib ng sanggol. Hinga, baby, please, huminga ka. Matapos ang ilang compressions, inihiga niya ng bahagya ang ulo ng baby, saka marahang binigyan ng hangin. Sinasamahan niya ng dasal ang bawat kilos para iligtas ang bata. Patay na ba yan, Ate Iguana? Mahinang tanong ni Nene na nasa tabi niya kasama ang 2 kapatid. Hindi pa siya patay, Nene. Sagot niya habang pinapakiramdaman ng pulso sa loob ng maliliit na bisig ng baby. Minsan ganito ang itsura ng mga sanggol na biglang humihinto ang paghinga. Apnea ang tawag dito. Hindi niya pa maiintindihan kung ano yon, pero hanggat may pulso siya, kahit mahina, may pag-asa pa siyang mabuhay. Dugtong pa niya habang patuloy sa pag-rescue breed sa sanggol. Maya-maya, isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa sanggol. Oh my God! Ligtas ka na, baby! Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha habang yakap ang sanggol. Kakaibang ginhawa ang dumaloy sa puso niya nang mailigtas ito sa panganib. Ate Iguana, ano pong pangalan niya? Tanong ni Toto habang nakasilip sa mukha ng baby. Sinilip ni Iguana ang kasarian ng bata at napagtantong babae ito. Miracle lang ipapangalan natin sa kanya dahil milagro siyang nabuhay sa hina ng pulso niya. Paano naman po siya kakain? Inosenteng tanong ni Totoy. Nawala ang ngiti sa labi ni Iguana. Hirap na siyang pakainin ang 3 bata, pero ngayon may sanggol pa siyang bubuhayin. Alam niyang magastos ang pangangailangan ng isang sanggol, pero bahala na. Kaya naman siguro niyang buhayin ang mga ito sa pamamalimos niya. Kakayod ng doble ang atin niyo mga bata. Behave lang kayo palagi ha. Kapag naghahanap ako ng pagkain, itulungan niyo akong alagaan muna si Baby Miracle. Okay lang ba yon? Opo, Mama. Ay, Ate Iguana pala. Nahihiyang sabi ni Nene. Natawa naman ng bata. Ngumiti si Iguana at marahang inayos ang magulang buhok ng bata. Okay lang, Nene. Pwede niyo akong tawaging Mama kung gusto niyo. Tumalon sa tuwa ang mga bata. Nakangiti lang siya habang pinagmamasdan ng mga to.
Mahirap man ang buhay, pero kinakaya niya dahil siya na lamang ang meron ng mga batang to. Sa pagdating ni Baby Miracle, mas naging mahirap ang sitwasyon ni Iguana. Kung dati sapat na ang matigas na pandesal at isang bote ng tubig sa kanila at isang supot ng lugaw mula sa karinderyang naawa sa kanila, ngayon ay kailangan niyang maglakad ng mas malayo kaysa sa dati para makalikom ng malaki-laking pera. Kailangan niyang bumili ng gatas para sa baby dahil hindi pa nito kayang kumain ng tinapay. Kailangan ko lumaban dahil kung susuko ako, sino na lang ang lalaban para sa kanila? Nasabi niya habang pinagmamasdan ang mga batang nakapaligid sa kanya. Kasalukuyan silang naglalakad sa tabing kalsada. Tumutulong na rin ang mga bata sa pamamalimos para makaraos sila araw-araw. Kahit nanlalambot na ang mga tuhod niya sa pagod at kumakalamang sikmura sa gutom, hindi siya sumusuko. Hanggat humihinga siya, lalaban siya para sa mga bata. Uy, Ate Mama Iguana, parang pagkain yun ah. May nagbibigay po ng pagkain dun oh. Sigaw ni Nene na itinuturo ang mahabang pila sa isang covered court. May mga taong pare-pareho ang suot na namimigay ng pagkain na nakalagay sa styrofoam at umuusok na sabaw mula sa malalaking kaldero. Agad siyang napatigil at kinapa ang tiyan na kanina pa kumakalam. Halos 3 araw na siyang nagtitiis sa sabaw na binibigay ng isang karinderya. Pinapaubayan na niya sa mga bata ang tinapay na para sa kanya. Mama, baka pwede po tayong humingi ng pagkain dun, sabi naman ni Totoy. Napatingin si Iguana sa banner na nakasabit sa gilid ng court. Maureen Baby Care Feeding and Relief Caravan para sa lahat ng nangangailangan. Basa niya sa nakasulat sa banner. Mukhang feeding program ang ginagawa ng isang kumpanya sa lugar na yon. Feeding program yata yan. Napakunot ang noo niya. Maureen, parang narinig na niya yun dati. Sumunod kayo sa akin mga bata at huwag kayo maghihiwalay ha. Bilin niya sa mga bata habang inaayos ang pagkakakapit ng telang bumabalot kay Baby Miracle sa dibdib niya. Pumila sila sa hulihan habang panay ang tingin ni Iguana sa paligid. Maraming kamera, staff at ilang mga lalaki na halatang mga private security. Basta't makakakain ng mga bata, ayos lang kahit posibleng madiskubre ang pagtatago niya dahil sa mga kamera. Intensyon niya talaga ang magpalaboy-laboy nang maubusan ng pera ang pamilya niya kaysa maghanap ng maayos na trabaho. Umiiwas siya sa taong gusto siyang gamitin para sa masamang layunin. Lord, matagal na po ako nagtatago, pero sana bago nila ako matagpuan, may maayos na kalagayan ng mga batang to. Simpleng buhay lang po ang gusto ko para sa kanila, ang makaalis sila sa buhay lansangan. Pipi niyang dasal. Aros kaldo, tinapay at bote ng tubig ang natanggap nila mula sa feeding program. Pilit naman tinatakpan ni Iguana ang mukha sa kamera kapag natatapat yun sa kanya. Pinagpapawisan na rin siya sa pinagsama-samang init ng araw, init ng sabaw at paikot-ikot na kamera sa paligid. Dahan-dahan lang, Nene, sabi niya sa bata habang pinupunasan ng tela ang gilid ng bibig nito. Panay rin ang silip niya kay Baby Miracle na mahimbing pa rin natutulog sa telang nakasukbit sa dibdib niya. Habang masaya ang mga bata sa pagkain, isang bulto ang lumapit sa mesa nila. Napatingala si Iguana para tingnan to. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang tumambad sa kanya ang matangkad at makisig na lalaki, suot ang pamilyar na corporate attire. Ang lalaking iniligtas niya sa bisikleta at aksidenteng tumilapon sa tambak ng mga basura. Nakatayo ito sa harap niya at walang emosyong nakatingin sa kanya. Nice to see you again, Miss Pulubi. Mukhang magaling ka rin magtago ah. Ilang linggo na kitang pinapahanap pero pagkain na pala magpapalabas sa'yo. Sabi nito na may kasamang sarkasmo at talim sa boses. Ngumiti ng pilit si Iguana. Hindi niya inaasahan na magkakross ulit ang landas nilang dalawa. Narito ka ba para kumain, Mr. Kuripot? Pumila ka na lang dun oh. Simple niyang sabi. Bumakas ang galit sa mukha ng lalaki. Malakas nitong itinuon ng kamay sa mesa. Nagulat ang 3 bata nang bahagyang natapon ng pagkain ng mga ito. Natakot din ng mga bata kaya hindi niya pinalagpas yun. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Kung may problema ka sa buhay mo, huwag mo kaming idamay. Umalis ka na rito kung guguluhin mo lamang ang pagkain namin. Taboy niya sa lalaki na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ako, paaalisin mo. Para sa kaalaman mo, Miss Pulubi, ako may-ari ng Maureen Baby Care na nagbibigay ng libreng pagkain ngayon. Ako ang dahilan kaya may kinakain kayo ng mga batang kasama mo. Malakas nitong sabi. Kaya pala puro sa botong aros kaldo namin dahil kuripot ang may-ari. Kahit sa pagkain, kuripot ka pa rin.
Hindi mo man lang pinadagdagan ng laman tong lugaw. Ganti niya rito na nakakuha sa atensyon ng mga staff at tumutok na rin ng ibang kamera sa kanila. Sa takot ni Iguana na makunan ng kamera ang mukha niya, hinila niya sa damit ang lalaki at ginawang harang sa kamera. Nagulat naman ito nang bahagyang napalapit sa kanya. What are you doing? Dinudumihan mo ang damit ko, Miss Pulubi. Bitiwan mo nga ako kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga security. Malakas na naman itong sabi na nagpagising kay Baby Miracle. Umiyak ang bata kaya binidiwan niya ang lalaki. Itinuon niya ang atensyon kay Baby Miracle at pinapatigil ito sa pag-iyak. Kuripot ka na nga, ang arte mo pa. Nagising tuloy si Baby Miracle sa lakas ng boses mo. Anak mo ba ang batang yan? Diretsong tumingin si Iguana kay Henry nang magbago ang tono ng boses nito. Napansin niyang kunot ang noo nito habang nakasilip kay Baby Miracle. Hindi, pero akong tumatayong ina sa baby na to at sa tatlong batang yan. Walang puso kasi mga magulang nila at iniwan silang parang basahan sa kalsada. Kaya sana, huwag mo nang isumbat sa akin ng kakarampot na lugaw at tinapay na binibigay ng mga staff mo. Hindi mo alam kung anong sakripisyo ang ginagawa ko para itaguyod ang mga batang to. Samantala, napako ang tingin ni Henry kay Baby Miracle at sa babaeng pulubi. Madungis ito, luma ang damit at amoy alikabok, pero mas malinis pa ang puso nito sa ilang kakilala niya sa boardroom. Hindi niya maintindihan kung anong gumugulo sa sistema niya ngayon. Galit o ang awa. Isa lang ang purpose ng feeding program na ito, at yun ay upang mahanap ang babaeng pulubi. Pero hindi niya maramdaman ang galit sa nasaksihan niya ngayon. Tumatayo itong ina sa mga batang hindi naman ito kadugo. Halata ang pagod sa mga mata nito, pero naroon din ang tapang at determinasyon na lumaban sa buhay. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Hindi makakain ng mga bata dahil natatakot sila sa'yo. Muling sabi ng babae na sumasayaw ng bahagya para patulugin ang baby na nasa bisig nito. Tell me your name and the kids. Sabi niya nang walang maisip na sabihin sa babae. Bakit? Ipadadampot mo ba kami sa mga pulis? No. Ipalilista ko ang mga pangalan niyo para sa regalong ipapamigay ng kumpanya ko mamaya. Tila kuminang ang mga mata ng babaeng pulubi nang marinig nito ang salitang regalo. Hindi kasama ang mga regalo sa ipapamigay ngayon. Pero magagawa niya ng paraan yun para makilala ang mga to. Iguana ang pangalan ko. Ang mga batang to naman ay si Nene, Totoy, Toto, at itong hawak ko ang si Baby Miracle. May kung anong damdamin ang humaplo sa dibdib ni Hendrik habang nakatingin kay Baby Miracle. Parang gusto niya itong ilagay sa mga bisig niya at hawakan ang maliit nitong mga kamay. Gusto niyang pagmasdan buong araw ang maliit nitong muka. Pero bago pa niya magawa ang isa sa mga iniisip niya, isang babae ang tumabi sa kanya at humawak sa braso niya. Oh, Hendrik, nandito ka lang pala. Akala ko nasa kabilang tent ka. Ikaw talaga, bigla ka nalang nawawala. Malambing nitong sabi, pero kaagad niyang binawi ang braso sa pagkakahawak nito. What are you doing here, darling? Malamig niyang tanong at hindi itinago ang disgusto sa presensya ng babae. Nalaman ko kasi na may feeding program ang kumpanya mo, kaya nag-volunteer ako. Wait, sino naman nakausap mo rito? Kilala mo bang mag-iinang pulubi na to? Hindi sumagot si Henry. Nanatili ang mga mata niya kay Baby Miracle. Parang hinahatak nito ang atensyon niya. Kumapit si Darlene sa braso ni Henry. Banayad ngunit halata ang intensyong pagdikit sa binata. You should have told me you'll mingle with the people like them. Naghanda sana ako ng alcohol at sanitizer. Baka kapitan ka ng germs from them. Napansin ni Hendrik na tiningnan pa ni Darlene si Iguana mula ulo hanggang paa. Ay ma'am, baka mas kailangan mo ang alcohol at sanitizer. Mukha ka kasing germs na nakakapit sa kanya. Buwalta ni Iguana. Naglaro ang pagkamangha sa mga mata ni Henry. Hindi lang pala siya ang kayang sagutin ni Iguana. Likas ang pagiging matapang nito at talagang lumalaban kapag inaapakan. What did you just say, beggar? Galit na tanong ni Darlene at takmang lalapit kay Iguana. Pero hindi la ito pabalik ni Henry. Muntikan na itong mawalan ng balanse sa ginawa niya, pero binaliwala lang niya. Hendrik, why did you do that? Hindi niya pinapansin si Darlene. Sa halip ay naglabas siya ng wallet. Kinuha niya ang isang business card at iniabot kay Iguana. Kung kailangan mo ng tulong, gamot, gatas, o kahit na ano, tumawag ka lang. Napatingin si Iguana sa business card, tapos sa kanya. Halatang nalilito ito sa kinikilos niya. Kanina lang may galit sa boses niya, pero ngayon nag-aalok na siya ng tulong dito. Kahit sino, maghihinala sa intensyon niya
at hindi niya maiwasang humanga sa talas ng isip ni Iguana. Walang mawawala sa'yo kung tatanggapin mo ang business card ko, Iguana. Gamitin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, itapon mo na lang. Bahagyang bumaba ang tono ni Henry, kaya tinanggap ni Iguana ang business card niya. Mukhang itatapon ko lang din to dahil wala akong cellphone pang tawag sa'yo. It's fine, sagot niya. Wow, you don't even give me your card when I ask for it, Henry. Singit ni Darlene kasabay ng pilit na tawa. Saka palang pinansin ni Hendrik si Darlene. Because she's not you, Darlene. Her soul is pure, not like someone I know who pretends to be pregnant just to elevate her status in politics. You know the person I'm referring to. Paalala niya rito bago umalis. Bumalik si Hendrik sa tent kung saan siya nagpapahinga kanina bago lumabas at puntahan si Iguana. Nakita niyang nahagip ito ng isang kamera kaya nakilala agad niya. Hendrik, please, patawarin mo na ako. Habol ni Darlene sa kanya. Matagal na yun at successful ka na ngayon kahit nag-drop out ka sa law school for me. Just to become a dad. Pwede bang kalimutan na natin yun? Magsimula tayong muli. Pagka na natawa si Hendrik. Wala na siyang nararamdaman kay Darlene, pero gusto niyang ipaalala rito ang mga ginawa nito sa kanya noon. Darlene, let me remind you on what you did before. Nag-drop out ako from law school para panindigan ng batang dinadala mo. Tinalikuran ko pangarap ng pamilya ko para sa akin na maging successful politician in the future. Nangarap kasi ako ng simpleng buhay para sa pamilya natin at ilayo kayo sa pamilya kung puro politika ang nasa isip. But in the end, you just want to control me because of my family's reputation and fake your pregnancy. You're a power-hungry, cunning woman. Iniwan mo ko nang talikuran din ako ng pamilya ko. Pero ngayon bumabalik ka ulit sa akin na maging successful na ako. Do you think I will accept you again? Of course. Alam kong mahal mo pa rin ako, Hendrik. Wala ka pang naging karelasyon simula nung maghiwalay tayo. It means one thing. You still love me. Kumpiyansa nitong sagot. It means one thing. Not because I still love you, but because you traumatized me, Darlene. Nadismaya ako sa pagpapanggap mong buntis at lahat ng babaeng nakikilala ko, iniisip kong katulad mo. I built my own legacy separate from politics because I failed to become a dad. My child inspired me even when she's not born yet. I am here, Hendrik. Tutulungan kita matupad ang pangarap mong maging daddy. I can be your child's mom. Naiiling na lang si Hendrik sa pagiging desperada ni Darlene. Kulang na lang ay lumuhod ito at halikan ng mga paa niya para tanggapin ulit siya. Pero hindi na siya nito maluloko ulit. Natuto na siyang kumilatis ng tao at masasabi niyang may kailangan lang ito sa kanya, kaya nagpupumilit bumalik. Leave me alone, Darlene. Tinalikuran niya ito bago dinukat ang cellphone sa bulsa. Tinawagan niya si Clara para ihanda ang ilan sa mga produkto ng kumpanya niya para ibigay kay Iguana. Tamang-tama yon para sa mga batang kasama nito. Pagkatapos niya mag-utos kay Clara, muli siyang lumabas ng tent nang hindi pinapansin si Darlene. Pupunta na siya sa kanyang sasakyan. Pero napahinto siya sa paglalakad at napatingin sa direksyon kung nasaan si Iguana. Nakita niya kung paano nito asikasuhin ng mga bata na parang ito talaga ang totoong ina ng mga ito. She's got nothing, even decent clothes, but she got a heart purer than most women in silk and diamonds. She's tough, talks like a soldier, and ready to punch when threatened, but she's the kindest woman he ever met. You got me interested in attention, Iguana. I'm glad that I met a woman like you. Bulong niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Nasa sasakyan si Hendrik pabalik sa kanyang opisina nang makatanggap siya ng tawag mula kay Luisito. Hindi na kita kailangan, Luisito. Nakita ko ng babaeng hinahanap ko. Bungad niya rito pagsagot ng tawag. Hindi tungkol dyan ang sasabihin ko, pare. Tungkol ba sa sasakyan mo? Naipagawa ko na yun. Hindi mo na kailangan maningil. Mas malaki pa ang nagastos ko kaysa sa pakinabang sa kotse mo. Salamat sa pagpapagawa ng sasakyan ko pero hindi yun ang dahilan kaya ako tumawag. Naalala mo yung natatanggap mong letter mula sa anonymous sender? Nalaman ko na kung sino nagpapadala nun. Nagsayang ka pa ng oras at panahon sa paghahanap sa kanya. Hindi ako interesado sa taong yun. Baliwala niyang sagot. Curious kasi ako at hindi mapalagay sa mga nabasa kong sulat mula sa kanya. Sigurado ako magiging interesado ka kapag nalaman mong totoo ang sinasabi niya. Buntis siya, Hendrik. At ang babaeng yun ay ang college student na nanamantala sa kalasingan mo. Siya yung pumasok sa silid mo sa bar. Hindi ko maalala na may nangyari sa amin, Luisito.
Nagising na lang ako na magkatabi kaming dalawa. Paano ako maniniwala na akin ang bata kung ganun siya kumilos? Kasi nga, patay lasing ka na ng gabing yun. Kahit hindi mo naman maalala ang nangyari, sigurado naman ako na ikaw ang ama ng dinadala niya. Nakuha ko ang medical records ng babae at na-trace ko rin ang mga pinupuntahan niya. Hindi ako maaaring magkamali na ikaw talaga ang ama ng bata. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Henry. Kapag si Luisito ang nagsabi, alam niyang totoo. May-ari ng isang security agency ang pamilya nito at maaasahan sa mga ganitong bagay. Kay Iguana lang nahirapan ng mga tauhan nito dahil mahirap sundan ang kinaroroonan ng dalaga. Kinabig niya ang manibela sa gilid ng kalsada at itinigil doon ng sasakyan. Nanginginig ang mga kamay niya at parang may mahigpit na pumipisil sa puso niya. Nasaan siya, Luisito? Ibigay mo sa akin ang address niya at pupuntahan ko siya. Kung kailangan ko siyang pakasalan, gagawin ko. Alang-alang sa magiging anak namin. Sandaling natahimik si Luisito kasunod ng pagbuga nito ng hangin. She killed herself 2 months ago after giving birth, pare. Na-depress siya at hindi alam ng mga magulang niya ang kanyang sitwasyon. Sinubukan niyang magpa-abort pero hindi kaya ng katawan niya ang proseso. Napilitan siyang mag-drop out sa school para itago ang pagbubuntis niya. Pero sumuko rin siya sa hirap ng buhay. Nasaan ang anak ko? Kinakabahan niyang tanong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman mo kapag nalaman to. Alam ko may trauma ka sa ginawa ni Darlene noon, pero baka magbigay ulit ito ng panibagong trauma sa'yo. Just tell me where's my child, Luisito. Gusto ko lang malaman kung nasan siya. Wala akong pakialam sa kahit anong bagay. Mas mahalaga ang anak ko. Muling humugot ng malalim na paghinga si Luisito bago nagsalita. She left her 2 months old baby under the bridge. Lifeless. What? Patay na ang anak mo, Henry. Parang bombang sumabog sa pandinig niya ang narinig mula kay Luisito. Pabigat ng pabigat ang nararamdaman niya. Nangilid ang kanyang mga luha at sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa anak niya. Nakita niyo ba ang bangkay ng sanggol? It's been a month after that incident, Henry. Normal lang na wala na ang bakas ng bangkay kung saan to iniwan. May posibilidad na kinain ng bangkay ng mga ligaw na aso. O kaya, kung walang bangkay, buhay pa siya, Luisito. Ibigay mo sa akin ang address ng tulay. Ako ang hahanap sa anak ko. Hendrik, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Tanggapin mo na lang ang Give me the fucking address, Luisito. Sigaw niyang putol sa sinasabi nito. Alright. Isa sa mga tulay ng tondo, malapit sa Smoky Mountain. Doon itinapon ang anak mo. Pinatay ni Hendrik ang tawag nang makuha ang address. Muli niyang pinaandar ang sasakyan at kinabig pabalik sa tondo kung saan kasalukuyang nagaganap ang feeding program ng kumpanya niya. Hinanap niya agad ang tulay at nang matagpuan ay walang pagdadalawang isip siyang naghanap sa ilalim nun. Nagtanong-tanong din siya sa mga informal settlers sa lugar tungkol sa sanggol. Pero wala raw nakikita ang mga ito. Inabot na siya ng dapit hapon sa paghahanap pero wala siyang nakita kahit lampin o anumang damit na pwede niyang pagbasihan na naroon ang anak niya. Please help my child, God. Sana buhay pa siya. Nangihina siyang napaupo sa sira-sirang karton sa ilalim ng tulay. Napayuko siya at patuloy na hinihiling sa Panginoon na sana buhay pa ang anak niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang panibagong kabiguan. Nasaktan na siya noon sa peking pagbubuntis ni Darlene. Ngunit mas masakit ngayon dahil totoong may naging anak siya. Pero hindi naman niya pinaniwalaan. Mama, may umagaw po sa tirahan natin. Narinig niya sigaw ng isang bata. Hoy lalaki, bakit diyan ka nakaupo sa higaan ko ha? Alam kong madumi na yan, pero wag mo nang apakan ang sapatos mo. Umangat ang ulo ni Hendrik nang marinig ang pamilyar na boses. Tiningnan niya ito at hindi siya nagkamali na si Iguana ang may-ari ng boses. Kasama nito ang 3 bata na pawang may bitbit na mga plastik na may logo ng kumpanya niya. Sigurado siyang yun ang regalong pinabalot niya kay Clara kanina. Mr. Kuripot na mata pobre? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Iguana nang makilala siya. Tumayo si Hendrik at lumapit kay Iguana. Iguana, matagal ka na bang nakatira dito? May sanggol ka bang napansin sa lugar na to? Mga 2 months old pa lamang siya. Sunod-sunod at mabilis niyang tanong. Wala akong napapansin na sanggol sa lugar na to. Nanlumo si Hendrik sa narinig. Nawalan na siya ng pag-asang buhay pa ang anak niya. Maliban kay Baby Miracle. Ang pag-asang unti-unting nawawala sa pagkatao ni Hendrik ay biglang bumalik. Napatingin siya sa batang nasa mga bisig ni Iguana. Malakas ang hatak ng bata sa kanya, at sana ito ang batang hinahanap niya.
Hindi ko nabibilang ang mga araw at wala rin akong kalendaryo rito. Kaya hindi ko alam kung ilang linggo o buwan simula nang makita ko siya. Akala ko pagkain ng laman ng telang nakita ko. Pero isang bata pala. Mahina ang pulso niya. Nangingitim ang labi at malamig ang balat. Nanganganib ang buhay niya at sinubukan ko siyang iligtas. Kung sinukuhan siya ng mga magulang niya, ako hindi. At ito na siya ngayon. Milagro siyang nabuhay, kaya miracle ang ibinigay kong pangalan sa kanya. Kulang man kami sa pagkain, ang mahalaga hindi siya nagkakasakit. Hindi alam ni Hendrik kung ano ang nag-udyok sa kanya at bigla niyang niyakap si Iguana. Baliwala sa kanya kung madumi ang katawan nito, luma ang damit at amoy pawis. Wala na yun sa isip niya, dahil sa sakripisyo ang ginawa nito sa bata. May hinala talaga siyang si Baby Miracle ang anak niya dahil sa lukso ng dugo na nararamdaman niya habang nakatingin sa baby. Hoy, anong ginagawa mo, mister? Bakit mo ko niyayakap? Lumayo ka nga, baka maipit si Baby Miracle. Nakakatakot ka naman eh. Ang bilis magbago ng mood mo. Kanina galit ka, tapos biglang magbibigay ng regalo at business card. Ilang oras pa lang ang nakalipas nang yayakap ka naman. Ang hirap mong intindihin ha. Pinakawalan ni Hendrik si Iguana at ngumiti rito. Mas lalo itong nagtaka sa ekspresyong pinapakita niya. Thank you so much for saving my child, Iguana. Napasinghap ito at palipat-lipat na tumingin sa kanya at kay Baby Miracle. Ikaw ang ama ni Baby Miracle? Paano nangyari yun? It's a long story. But yeah, ako ang ama ng batang iniligtas mo. Napansin ni Hendrik ang lungkot sa mga mata ni Iguana nang muli itong tumingin kay Baby Miracle. Magaan itong hinalikan sa noo ang bata at hindi nakaligtas sa kanya ang luhang kumawala sa mga mata nito. Baby Miracle, mahal na mahal kita kahit hindi ka nagmula sa akin. Gustuhin ko man na nasa piling kita, hindi ko naman maibibigay ang mga pangangailangan mo. Mas magiging maganda ang buhay mo sa piling ng iyong ama. Masaya ako na makakaalis ka na sa maduming buhay sa lansangan. Mahina nitong sabi sa bata bago tumingin sa kanya. Pinahid muna nito ang luha sa pisngi bago muling nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ng totoong ina ni Baby Miracle. Pero sa nakikita ko, handa ka naman magpakaama sa bata. Huwag mo siyang pababayaan, Mr. Morin. Mama Iguana, hindi na ba natin makakasama si Baby Miracle? Napatingin si Hendrik sa tatlong bata. Malungkot ang mga ito at tahimik namang umiiyak ang batang babae na nagtanong kay Iguana. Napamahal na sa mga ito ang anak niya at mabigat sa loob niya kung kukunin niya ng basta-basta ang bata. Hindi lang si Baby Miracle ang gusto kong kunin. Isasama ko rin kayo sa pag-uwi. Aalis na kayo sa maraming tirahan nyo at lilipat sa bago nyong bahay. Bagong bahay, bagong buhay. Let's go home, everyone. Talaga po? Yay! Masaya at sabay-sabay na sabi ng mga bata na tinanguan at nginitian naman niya. Hindi makapaniwala si Iguana sa mabilis na pangyayari sa buhay niya. Mahirap paniwalaan na naliligo siya ngayon sa magandang banyo ng kondo kung saan sila dinala ni Hendrik kagabi. Tinanggap na niya ang offer nito para sa mga bata. Masaya siya para sa mga ito, pero nangangamba siya para sa kaligtasan niya. Napapalapit na siya sa buhay na kinabibilangan niya noon. Mag-iingat na lang ako para sa kinabukasan ng mga bata. Napatigil siya sa pagsasabon at napatingin sa salamin ng banyo. Pinangmasdan niya ang sariling refleksyon na maging siya ay nanibago sa anyo niya. Naglaho na ang dating iguana na lumaki sa karangyaan, dahil ang iguanang nakikita niya ngayon ay bakas na ng hirap at kawalan ng pag-asa. Kayumanggi na ang dating makinis at maputi niyang balat. Wala na rin ang kasiyahang nasasalamin sa mga mata niya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay madalang na rin magpakita. Anong buhay kaya naghihintay sa akin dito? Tanong niya sa sarili. Ilang minuto pa niyang tinitigan ang sarili bago tinapos ang paliligo niya. May nakahanda na rin siyang mga damit sa ibabaw ng kama na dineliver ng isang babae sa bahay kaninang umaga. Pinabili raw yun ni Hendrik. Sana tama ang sukat ng mga to. Pinili niyang isuot ang sleeveless floral dress na hanggang itaas ng tuhod ang haba. Humakab yun sa sexy niyang katawan na hindi nagbago kahit mahirap ang buhay sa lansangan. Hinayaan na lang niyang nakalugay ang hanggang balikat niyang buhok. Mukhang okay naman ang mga damit. Sakto lang sa akin. Sabi niya habang sinisipat ang sarili sa salamin bago lumabas ng silid. Pinuntahan niya ang mga bata sa salas na naglalaro habang si Baby Miracle naman ay natutulog sa duyan. Mama Iguana, ang ganda mo po! Sigaw ni Nene nang makita siya. Talaga? Binubola mo lang yata ako, Nene.
Hindi po, Mama. Sobrang ganda mo po talaga. Para po kayong prinsesa. Napangiti si Iguana. Marahan niyang hinawakan ang lalayan ng dress saka umikot ng isang beses. Bumilog ang tela at dahan-dahang bumaba. Pero napahinto siya nang makita sa main door si Henry. Marami itong bitbit na plastic. Kanina ka pa bang nakatayo riyan? Seryoso niyang tanong sa lalaki na nakatitig sa kanya na parang namamangha at hindi makapaniwala. Nope. Just in time to see you smiling like sunshine. Then frowning when you saw me. Hindi ba kaaya-ayang itsura ko, Iguana? Dumiretso ito sa salas at ibinaba sa sahig ang bitbit na plastic. Napatigil naman sa paglalaro ang mga bata na hindi pa rin kampante sa presensya ni Henry. Hindi lang ako makapaniwala na binigyan mo kami ng maayos na matutuluyan. Parang kailan lang galit na galit ka pa sa akin. Kalimutan na natin yun, Iguana. Siya nga pala, nagdala ako ng mga laruan para sa mga bata. Bumili rin ako ng groceries nyo rito. Dinagdagan ko na rin ang supply nyo ng baby cares products para hindi maubusan ng stock ang mga bata. Kung may kulang pa, tawagan mo lang ako. May landline naman dito sa bahay. Hindi ko pa nababawasan ang binigay ng staff mo sa akin. Baka ma-expired lang yan dito sa sobrang dami. Good for 3 months lang to, Iguana. Sabi nito bago tiningnan ang tatlong bata na huminto sa paglalaro. Bakit kayo tumigil? Natatakot pa rin ba kayo sa akin, mga bata? Nagtinginan ang tatlo sabay tango. Ngumiti naman si Hendrik bago nito kinuha ang isang plastic. Para hindi na kayo matakot sa akin, na ibibigay akong regalo para sa inyo. Isa-isa nitong inilabas ang mga laruan at ibinigay sa tatlong bata. Tumingin pa sa kanya ang tatlo na parang humihingi ng permiso kung tatanggapin ang mga laruan. Okay lang mga bata, tanggapin niyo na ang regalo ni Mr. Morin at huwag kalilimutan na magpasalamat. Nakangiting tinanggap ng tatlo ang regalo ni Henry. Maraming salamat po Mr. Morin, sabi ni Toto pagkakuha sa laroang robot. Masyadong formal lang Mr. Morin, Buddy. Tawagan niyo na lang akong Kuya Hendrik. Okay ba yon? Opo, Kuya Hendrik. Bumalik sa paglalaro ang mga bata. Lumapit naman si Hendrik sa duyan ni Baby Miracle. Marahan nitong hinaplos ng daliri ang natutulog na bata. Hello, my little princess. Bulong nito. Nagtataka si Iguana kung bakit humantong ang nanay ni Baby Miracle sa desisyong iwan ang bata sa ilalim ng tulay. Sa tingin naman niya ay mapagmahal na ama si Henry. Mr. Morin, sigurado ka bang si Baby Miracle ang batang hinahanap mo? Paano kung hindi siya? Nakakahiya naman kung kinukup-kup mo kami rito pero nawaw mali ka lang pala. Hindi nakatiis niyang tanong kay Henry. Bumaling to sa kanya. Naniniwala ako sa lukso ng dugo, Iguana. Malakas ang pakiramdam ko na si Baby Miracle ang anak ko. Bakit hindi mo subukan magpa-DNA testing? Para mas masiguro mo na ikaw talaga ang ama ni Baby Miracle. You know about DNA testing? Gulat nitong tanong na may pagkamangha sa boses. Umirap si Iguana at bahagyang tumaas ang kilay. Ignorante pa talagang tingin mo sa akin? Maraming matatalino sa lansangan, no? Isa pa, marunong ako magbasa at nabasa ko ang tungkol dun sa isang libro na napulot ko sa basurahan. Oh, nice. A beggar who knows about genetic testing. That's interesting. Mas nakukuha mo ang interes ko ngayon, Iguana. But I wonder who you were before your life in the streets. Napansin ko kasi na naiintindihan mong salitang English at mukhang marami ka ring alam. Sino ka ba talaga? Hindi na importante yon. Ilalagay ko muna itong mga groceries sa kusina. Binaliwala niya si Hendrik saka kinuha ang mga plastic ng grocery bago yun dalhin sa kusina. Inayos niya ang mga yon at nagluto na rin siya gamit ang induction cooker. Maliit na ang mga kusina pero maaliwalas yon. I think you came from a high-class family, Iguana. Bahagya niya sinulyapan si Hendrik na hindi niya alam na nasa kusina na rin pala. Nakahalukib-kib ito sa may pinto habang nakatingin sa kanya. Kung nagmula ako sa mayamang pamilya, hindi ako mamumuhay sa lansangan. Sabi niya bago pinagpatuloy ang pagluluto. Maybe there's a big reason behind that. Anyway, maalis na rin ako. Babalik pa ako sa opisina ngayon. Tumawag ka na lang kung may kailangan pa kayo rito. Ipapadala ko agad sa sekretary ko kapag busy ako. Kung hindi man, ako mismo magdadala rito. Sige, salamat. Tugon niya na hindi tumitingin dito. By the way, you look good with your floral dress, Iguana. You became a different person and it really suits you. Sandaling napahinto sa paghalo ng gulay si Iguana. Narinig na niya ang papalayong hakbang ni Henry bago siya bumalik sa hibisyo. Matagal na rin simula nang may pumuri sa itsura niya at hindi niya namalayan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi niya. Thank you, Henry.
Mahina niyang sabi at ganadong tinapos ang pagluluto niya. Nasundan ng pagbisita ni Hendrik sa kondo ni Iguana. Palagi itong nagdadala ng mga gamit sa bahay, pagkain at pasalubong para sa mga bata. Napalapit na rin dito ang tatlong magkakapatid at madalas ay nakikipaglaro na rin. Sinunod din nito ang sinabi niyang DNA testing kay Baby Miracle at positive na anak nito ang sanggol. Nasabi na rin nito sa kanya ang nangyari sa pagitan nito at ng ina ni Baby Miracle at nasabi na lang niyang huwag maglandi kung nag-aaral pa tapos itatapon ng bata na parang basura. Tinawanan lang naman siya nito. Minsan dadalhin ko sa amusement park ang mga bata para mas malawak ang palaruan nila. Sabi ni Hendrik na bahagyang hinihingal matapos makipaglaro sa tatlo. Kung hindi nakakaabala sa'yo, okay lang naman. Saad niya. Umupo ang lalaki sa couch sa salas kung saan nakalatag ang floor mat ni Baby Miracle. Pinanood nito ang pagbibihis niya sa baby. Hindi abala ang mga bata sa akin, Iguana. Masaya akong makita na masaya sila. Sa susunod na pasukan, i-enroll ko sila sa private school. Gusto kong makatapos sila ng pag-aaral. Tinapos ni Iguana ang pagbibihis kay Baby Miracle. Binuhat niya ang bata bago tumingin kay Hendrik. Hindi ba kalabisan itong ginagawa mo, Hendrik? Hindi mo naman sila kadugo pero inaako mo responsibilidad sa kanila. It's the same with what you did, Iguana. Kinuha mo responsibilidad sa kanila kahit hindi mo sila kadugo. Ikaw na walang-wala sa buhay, ginawa ang bagay na yun at kinaya mo. Ako pa kaya na isang successful businessman? Hindi ko bawasan sa kayamanan ko ang suportahan sila. Isa pa, magiging legal na rin ang pag-ampun ko sa kanila. Mas mabilis ang proseso ngayon dahil napatunayan ng DSWD na abandoned ang tatlo. Wala rin nag-claim sa kanila. Ilang araw na lang yun matatapos na. Napangiti si Iguana. Matagal niyang hiniling na sana may mabuting puso na umampon sa magkakapatid at magkaroon ng mga ito ng maayos na buhay. At ngayon ay ibinigay ni God si Hendrik sa kanila. Ito ang naging kasagutan sa mga dasal niya. Salamat sa kabutihan mo, Hendrik. Hindi ko ito makakalimutan. Umayos ng upo si Hendrik habang mataman itong nakatingin sa kanya. Naglalaro ang tipid ng ngiti sa mga labi nito at may pagkamangha naman sa mga mata nito. Ito ang unang beses na umiti ka sa akin ng ganyan, Iguana. Dapat pala, dalasan ko ang paggamit sa mga bata para ngitian mo ko. Ang gaan kasi sa pakiramdam ng ngiti mo. Kung alam kong ginagamit mo lamang ang mga bata, hindi kita ngingitian ng ganito. Malabo rin kami sumama sa'yo, no? Gusto mo bang buhatin si Baby Miracle? Maghahanda lang ako ng hapunan. Dito ka na rin kumain. Presenta niya rito. I don't know how to hold the baby. She's too soft. Baka masaktan ko siya. Halata ang pangamba sa mga mata nito, pero ngumiti lang siya at lumapit dito. Umupo si Iguana sa tabi ni Hendrik at inayos ang forma ng mga bisig nito. Lahat ng bagay mahirap sa simula, pero kapag nakuha mo na ang tamang diskarte, madali na lang din. Katulad na lang ng negosyo mo. Sigurado ako na pinaghirapan mo rin ang pagtatayo ng Morin Baby Care bago ka nagtagumpay. In the end, easy na lang sa'yo ang lahat kasi nakuha mo na ang tamang diskarte. Ganito rin sa pag-aalaga ng bata. Sa una, mahirap, pero kapag nakasanayan mo na, baliwala na rin ang hirap. Namangha si Hendrik nang ilagay niya si Baby Miracle sa mga bisig nito. Parang hindi ito makapaniwalang hawak na nito ang sanggol. You came from the streets, but you outsmarted me. You're unbelievably smart, Iguana. Mas naramdaman ko kasi ang realidad sa lansangan at marami akong natutuhan doon. Ano bang buhay mo dati bago ka napunta sa lansangan? Natahimik si Iguana. Hindi pa niya kayang sabihin kay Hendrik ang nakaraan niya. Tumingin ito sa kanya nang hindi siya sumagot. You can tell me everything when you're ready. Don't push yourself. Tipid siyang umiti bago tumayo. Ikaw munang magbantay kay Baby Miracle. Tawagin mo lang ako kapag gusto mo na siyang ibaba. Alright, I'll do it. Nagtungo si Iguana sa kusina at naghanda ng mga lulutuin niya para sa hapunan. Nasa kalagitnaan siya ng pagluluto nang marinig ang natatarantang boses ni Hendrik. Iguana, I need your help. Baby Miracle is crying. Relax lang naman si Iguana dahil alam niyang milk time na ng sanggol. Nagtimpla siya ng gatas sa tsupon bago lumapit kay Hendrik. Natawa pa siya nang makita ang namumuong pawis sa noon nito. Alalang-alala ito habang nakatingin sa baby. Huwag ka mag-alala, normal lang yun sa mga bata kapag nagugutom. Kinuha niya si Baby Miracle kay Hendrik bago ibinalik sa duyan. Isinubo niya rin ang tsupon sa baby kaya tumigil ito sa pag-iyak. Parang nakahinga ng maluwag si Hendrik. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, Iguana.
Natakot talaga ako kasi akala ko nasaktan ko na siya. Masasanay ka rin kay Baby Miracle. Hawakan mo na lang tong chupon. Kapag nakatulog ulit siya, pwede mo nang alisin. Okay, no problem. Lumapit si Hendrik saka dumuko ang saduyan. Dumistansya naman siya nang bahagyang lumapat ang dibdib nito sa likod niya. Hinawakan nito ang chupon, pero nahawakan din nito ang kamay niya. Sandali siyang natigilan bago tumingin dito. Ngunit nagulat siya sa kakarampot na distansya ng mga mukha nila. Iiwas na sana siya pero sumulpot mula sa kung saan si Totoy. Tumatakbo ito at nabangga ang likuran ng binata. Sorry po, Kuya Hendrik. Mabilis na paumanhin ng bata bago muling tumakbo nang habulin ito ni Toto. Napasinghap si Iguana ng aksidente siyang nahalikan sa labi ni Hendrik. Namimilog ang mga mata niya habang nakatingin sa gulat din nitong itsura. Mabilis siyang dumistansya nang gumalaw ang labi nito. Titingnan ko lang yung niluluto ko. Binitiwan niya ang chupon at hinayaan yun kay Hendrik bago siya nagtungo sa kusina. Malakas siyang bumuntong hininga ng mapag-isa. My God, bakit nag-iinit ang mukha ko? Aksidente lang naman yung halik at hindi yung totoong halik. Pero totoong naglapat ang mga labi namin. Halik din yun. Ano ba, Iguana? Stop thinking about the kiss. Para siyang baliw sa kusina na pinagsasabihan ng sarili. Huminga ulit siya ng malalim bago hinarap ang niluluto niya. Sa gitna ng hapunan, iniiwasan ni Iguana ang mapatingin sa direksyon ni Hendrik. Naiilang siya rito simula nang mangyari ang aksidenteng halik sa pagitan nila. Pakiramdam niya ay kusang mag-iinit ang mukha niya kapag tumingin dito. Tanging mga bata lamang ang nag-uusap hanggang sa matapos ang pagkain nila. Mga bata, wag na maglalaro ha, matulog na kayo. Paalala niya sa mga ito. Mama Iguana, dito po ba matutulog si Kuya Hendrik ngayon? Tanong ni Nene sa kanya. Napasulyap naman si Iguana kay Hendrik, pero mabilis din siyang umiwas ng tingin nang mahuling nakatingin din to sa kanya. Hindi, Nene, may sariling bahay ang Kuya Hendrik mo at doon siya matutulog. Sa kanya naman po itong bahay, Mama. Bakit hindi po siya natutulog dito? Dalawa lang kasi ang silid sa bahay na to. Ang isa ay silid ninyong tatlo at ang isa naman ay silid namin ni Baby Miracle. Walang tutulugan si Kuya Hendrik. Paliwanag niya kay Nene. Pero nakakunot pa rin ang noon nito na parang hindi naiintindihan ng sinasabi niya. May sarili naman pong higaan si Baby Miracle at malaki po ang kama mo. Pwede pong matulog si Kuya Hendrik sa tabi mo, Mama. Pakiramdam ni Iguana ay nag-init na naman ang mukha niya sa sinabi ni Nene. Nahirapan siyang ipaliwanag kung ano ang sitwasyon nila ni Hendrik at kung bakit hindi sila pwedeng magtabi sa kama. Tumikhim si Hendrik bago nito nilapitan si Nene at binuhat. Nene, ihahatid na kita sa silid mo. Matulog ka na para mabilis kang lumaki. Dinala ni Hendrik ang bata sa silid nito. Sumunod naman si Iguana para siguraduhin nakahiga na ang tatlo. Kuya Hendrik, may tinatanong po si Totoy kanina. Sabi ni Toto na nakadungaw mula sa itaas ng double deck kung saan ito natutulog. Ano yun? Interesadong tanong ni Hendrik. Sinilip naman ni Toto si Totoy sa ilalim ng double deck. Totoy, sabihin mo na. Tumingin sila kay Totoy na nahihiya pang magsalita. Kuya Hendrik, pwede ko po ba namin tawaging Papa? Kasi may mama na po kami, Papa na lang po ang wala. Tinignan ni Iguana ang reaksyon ni Hendrik. Nasaksihan niya kung paano umaliwalas ang mukha nito na parang gustong-gusto rin ang sinabi ni Toto. Of course, tawagin niyo na lang akong Papa o Daddy. No problem, kiddos. Nagtatalon sa sari-sariling kama ang mga bata sa sobrang tuwa. Mga bata, behave. Baka mahulog kayo. Matulog na, okay? Saway ni Iguana sa mga ito. Nakinig naman ang tatlo at nagbigay ng goodnight kiss sa kanila ni Hendrik bago sila lumabas ng silid. Hendrik, puntahan mo na lang si Baby Miracle sa silid ko kung gusto mo magpaalam bago umalis. Ililigpit ko lamang ang mga laruan sa salas. Sabi niya na nakaiwas pa rin ang tingin dito. Tutulungan muna kita maglinis bago puntahan si Baby Miracle. Okay lang ako, kaya ko na to. Tinalikuran niya si Hendrik para bumalik sa salas at magligpit, pero tinawag nito ang pangalan niya. Iguana, about the kiss. Mabilis siyang humarap kay Hendrik at mabilis din siyang nagsalita. I'm sorry kung sobrang likot na mga bata. Pagsasabihan ko na lang sila. Pangako hindi na yun mauulit. Pasensya na talaga. Nahihiya niyang sabi. It felt good anyway. Ha? Good? Nagustuhan mo yung kiss? Gulat niyang tanong.
Humakbang palapit sa kanya si Hendrik hanggang ilang pulgada na lang ang agwat nila sa isa't isa. Bahagya siyang tumingala para tingnan to sa muka. Nakangiti ito na parang may magandang bagay na nangyari sa buhay nito. Yeah, and I didn't expect it would feel that real. That kiss, it didn't feel like an accident. It felt like something I've been needing for a long time. I don't know how to explain it, but when it happened, the world went quiet for a second. Like all the noise disappeared and all I could feel was you. Napalunok si Iguana. Hindi na siya makatingin ng diretso kay Hendrik at hindi na rin niya mapigilan ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi niya ito inaasahang marinig mula sa binata, pero hindi niya ito mapipigilan sa pagsasalita. I'm not saying this to confuse you, Iguana. I just want to be honest with you. Because for the first time in a long time, you made me feel I'm a man, a father, even a husband without the marriage. I'm here not just out of responsibility, but because you make this house feel like home. This is the life I've always dreamed of, and somehow, you made it real. You make me feel complete. Napatras na bahagya si Iguana. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga sinabi ni Hendrik. Ano bang sinasabi mo, Hendrik? Huwag mo akong biruin. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Paano ko naman maipaparamdam sa iyo ang lahat ng yon? Wala nga akong ginagawa rito kundi magluto, maglinis ng bahay, at bantayan ng mga bata. Paano ka naging kumpleto sa mga simpleng ginagawa ko? That's exactly what I dreamt of, Iguana. Simple life with my kids and my wife. Though you're not my wife yet, but I considered you as my family. We may not have started as one. Maybe in the future we could become one, as a real family. Diretsyong sabi ni Hendrik na hindi man lang inalala ang nararamdaman niya. Parang may nagrambulan sa tiyan ni Iguana sa bawat salitang binibitiwan ni Hendrik. Bawat salita ay mababakas ang kaseryosohan dito. At hindi niya inaasahan na may puwang papala ang puso niya sa ganitong klase ng mundo. Ang mundo ng kilig at pag-ibig. Nabigla ka ba sa mga sinabi ko, Iguana? Sinong hindi mabibigla? Parang nagtatapat ka ng pag-ibig sa akin. Sa babaeng tulad ko pa talaga ha? Hindi naman ako attractive at wala rin akong may pagmamalaki. Tapos makakarinig ako ng mga ganyang salita mula sa iyo na isang CEO at successful businessman. Mahirap paniwalaan. Mahinang tumawa naman si Hendrik. Do not underestimate your charm, Iguana. Nasa lansangan ka pa lamang, nakuha mo ng atensyon ko. You're one of a kind, you know. Seryoso? Nagka-interes ka sa isang pulubing katulad ko? Yeah, mas mahirap paniwalaan yun kaysa sa mga sinabi ko ngayon. Bahagya niyang hinilot ang sentido. Mahirap talagang paniwalaan ang mga sinabi mo. Mabuti pa maglinis na lang ako. Baka dala lamang to ng pagod sa pagbabantay sa mga bata. Sandali, Iguana. Ako na lamang ang maglilinis sa salas. Magpahinga ka na. Pigil nito sa kanya. Sigurado ka ba? Baka nabibigla ka lang. Gustong-gusto ko na talagang magpahinga. Yes, leave it to me. Hindi na nakipagtalo si Iguana kay Hendrik. Hinayaan na niya rito ang paglilikom ng mga nakakalat na laruan sa salas. Pumasok siya sa kwarto nila ni Baby Miracle. Mahimbing pa rin ang tulog ng bata nang humiga siya sa kama. Hindi agad siya dinalaw ng antok kaya muli siyang bumangon at sumilip sa salas. Napailing siya at bahagyang umiti nang makitang malinis na ang salas at nakahiga sa sofa si Hendrik. Mukhang nakatulog na rin ito roon. Muli siyang pumasok sa kwarto at kumuha ng kumot para sa binata. Maingat ngayong pinatong sa katawan nito. Good night, Hendrik. Mahina niyang sabi bago muling pumasok sa kwarto at nakangiti siyang nakatulog. Araw-araw ay ganadong pumapasok sa opisina si Hendrik. Inspired siyang magsumika para sa kanyang anak at sa mga batang itinuturing na rin niyang tunay na anak. Hindi lumilipas ang araw na hindi niya binibisita ang mga ito. Minsan, natutulog na rin siya kasama ng mga ito kahit nasa iisang lugar lamang ang mga kondo nila. Mas gusto niyang marinig ang ingay ng mga bata at pagsasaway ni Iguana kaysa sa kondo niyang sobrang tahimik. Pakiramdam niya'y kumpleto palagi ang araw niya kapag kasama ang mga ito. Good morning, Sir Hendrik. May good news po ako sa'yo. Masayang salubong ni Clara sa kanya. Good morning. What is it? Sumunod si Clara hanggang sa loob ng opisina niya. Hinintay muna siya nitong umupo bago ibigay ang isang envelope. Mr. Armando Navarro agreed to reschedule your meeting with him, sir. Nagpadala siya ng invitation para sa isang corporate gala. Yun po ang lugar na gusto niya pag-usapan niyo ulit ang tungkol sa negosyo. Kinuha ni Hendrik ang makintab at malambot na black and gold invitation card. Nakasulat sa ibabaw niyon ang strictly for VIP guest only kasunod ng pangalan niya at ng kumpanya.
Thank you, Miss Santa Mesa. Napapangiti na lang siya habang binabasa ang nilalaman ng invitation card. Isang magandang oportunidad to para sa kumpanya niya. Sir, ihanda ko na ba ang susuotin ni Miss Iguana? Why? Kunot noon niyang baling kay Clara. Kunwari pa si Sir, syempre kailangan mo ng escort sa corporate gala. Ang awkward naman kung pupunta ka ron na mag-isa. Napangiti si Hendrik. Si Clara ang madalas niyang inaatas ang bumili ng mga gamit ni Iguana, pati na ang personal na pag-deliver sa kondo. That's a good idea, Miss Santa Mesa. But I'm not sure if she'll agree. Walang magbabantay sa mga bata, and I'm sure she won't feel comfortable leaving them alone. Don't worry, sir. Ako na pambahala. Kaya ko maging yaya for one day. 3 na ang anak ko at master na master ko na yung pag-aalaga. Gagawin ko lahat para sa ikabubuti ng kumpanya at para na rin sa kaligayahan mo. Bahagyang natigilan si Hendrik habang nakatingin kay Clara. Ngayon ko lang po kayo nakita na ganito kadalas ngumiti. Iba ang aura mo, sir. Para bang you finally found what makes you truly happy. Kaya susuportahan ko kayo no matter what happened. Sandaling natahimik si Hendrik bago sumagot. Clara, thank you. Hindi lang sa trabaho mo, kundi sa malasakit mo. You're not just a great secretary. You're a family. You're always welcome, sir. Sabihan mo lang po ako kapag pumayag si Miss Iguana. Ako na po ang bahala sa susuotin at pag-aayos sa kanya. Sigurado po ako na mai-inlove ka lalo sa kanya. In love? Gulat niyang tanong at medyo naguluhan. Tumawa naman si Clara. Huwag ka na pong magkaila, sir. Kahit hindi mo sabihin, nakikita ko naman yun sa mga mata mo. Tuwing binabanggit ko si Miss Iguana, iba ang ngiti mo. Parang kumikinang ang mga mata mo. Walang ideya si Hendrik na ganoon ang obserbasyon ni Clara sa kanya. Totoong naaaliw siya kay Iguana at hindi niya mapigilang umiti kapag nababanggit ang pangalan nito sa usapan. Napakamot na lang siya sa batok na parang teenager na bago pa lamang nagkakaroon ng crush. Hindi ko rin alam, Clara. Iguana is different. Iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Walang pretensyon, totoong totoo. At hindi uso ang filter sa kanya. Pero likas na palaban. Wala siyang kahit anong may pagmamalaki. Pero busilak ang puso niya na nagpaangat sa katangian niya. Tama ka, sir. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Minsan nasa simpleng tao ang tunay na halaga. At kung ako sa'yo, wag mo na siyang pakawalan pa. Bumuntong hininga si Hendrik habang may tipid ng ngiti sa labi. If it's just me, I won't let her go. But I think love is the last thing that she ever wanted right now. I'll just wait for the right moment. Wait until she's ready. For now, I wanted to be her home she never had. Tumingin si Hendrik sa isang larawang naka-frame sa table niya. Larawan yun ni na Iguana at ng mga bata na siya mismo ang nag-shot gamit ang phone niya. Nakangiti ang mga ito, at si Baby Miracle ay mahimbing na nakasandal sa balikat ng dalaga. Hindi ko alam kung saan nahantong ang sitwasyon namin ngayon ni Iguana. Pero kung ahantong kami sa pag-iibigan, ako na sigurong pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Hindi ko hahayaang mawala pa ang babaeng katulad niya. Taos puso niyang bulong bago marahang hinaplos ang mukha ni Iguana sa larawan. Samantala, lihim na nakikinig si Darlene mula sa nakaawang na pintuan ng opisina ni Henry. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng binata tungkol kay Iguana. Nagpupuyos ang dibdib sa galit na nilisan ni Darlene ang opisina ni Henry. Pumunta siya roon para sana mag-offer na maging escort ng binata sa corporate gala. Pero may napili na ito, at hindi siya yon. Tama ang kutob ko sa pulubing yon. Nagpapanggap lamang siyang simple at inosente para makuha ang atensyon ni Hendrik. At ngayon nagtagumpay na siya. Siguro ginayuman niya si Hendrik dahil imposibleng basta-basta na lamang mahulog ang isang CEO sa isang basurang gaya niya. Maktol ni Darlene habang padabog na naglalakad sa hallway patungo sa elevator. Nagngingit-ngit ang loob niya sa selos at galit. Hindi to pwede. Hindi ako pwedeng matalo ng isang babaeng galing sa basura. Mariing sabi niya sa sarili. Pagdating sa kanyang sasakyan, agad niyang dinukot ang cellphone at tinawagan ng tiyuhin niya si Armand. Halos nanginginig ang kamay niya habang hinihintay itong sagutin ng tawag niya. Tito Armand, it's me. Bungad ni Darlene na pilit pinapakalma ang sarili. May kailangan po tayong pag-usapan tungkol kay Hendrik at sa babaeng pinulot niya sa lansangan. Anong kalokohan na naman yan, Darlene? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakukuha ang tiwala ni Hendrik? Malamig at matalim na tanong ng lalaki mula sa kabilang linya. Hindi po ito kalokohan, Tito. Sinusubukan ko pa rin pong kunin ang tiwala ni Hendrik. Pero matigas siya at hindi na siya nagpapalinlang sa akin. Tapos ngayon may ibang babae na siyang pinagkakaabalahan.
Kung hindi natin aalisin ang babaeng yun sa buhay ni Hendrik, tuluyan ang mawawala ang atensyon niya sa akin. Hindi yun pabor sa plano nating paggamit kay Hendrik para sa pinapangarap mong political alliance sa pamilya niya. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Darlene para kapain ang reaksyon ng tiyuhin niya. Pero tahimik lamang ito sa kabilang linya. Nang wala pa rin narinig mula sa tiyuhin, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hendrik is the eldest son of prominent political clan. Naging successful siya kahit walang suporta mula sa pamilya niya. At hinahangaan yun ang karamihan ngayon na mas lalong nagpalakas sa pangalan ng pamilya niya. Please, Tito Arman, help me to get Hendrik back. It also helps you. Pagkumbinsi pa niya rito. Anong tulong ang gagawin ko para sa'yo, Darlene? Ngumisi si Darlene nang marinig ang sinabi ng tiyuhin. Hayaan mo akong kumilos sa inyo-host mong corporate gala. Ipapahiya akong babaeng yun sa mga VIP, lalong-lalo na sa mga magulang ni Hendrik. Pagsisisihan niyang umapak siya sa lugar na hindi siya nababagay. Ayusin mo ang plano mo, Darlene. Huwag mo akong ipapahiya sa mga bisita ko. Leave it to me, Tito. I'll make sure her fairy tale ends in front of everyone. Hindi maitago ang excitement sa mga mata ni Darlene habang iniisip ang mga gagawing plano para ipahiya si Iguana. Sisiguraduhin niyang madudurog ang natitira nitong tapang sa gagawin niya. Paglabas galing opisina, dumaan muna si Hendrik sa kondo niya upang magpalit ng damit. Mula sa formal niyang suit, nagpalit siya ng isang light gray na cashmere sweater na bahagyang hapit sa matipuno niyang katawan at dark denim jeans. Nakasuot din siya ng puting sneakers at casual ang forma. Litaw pa rin ang natural niyang tikas at kagwapuhan. Pagdating sa kondo ni Iguana, sinalubong agad siya ng 3 bata pagkapasok pa lamang niya sa loob. Papa Hendrik! Sigaw ng mga ito sabay yakap sa hita niya. Nakangiti niyang ibinaba ang supot ng pasalubong bago binuhat si Nene. Ginulo naman niya ang buhok ni na Totoy at Toto. Kamusta ang maghapon niyo, kiddos? Hindi ba kayo nagpasaway sa mama Iguana niyo? Hindi po, mabait po kami, Papa. Sagot ni Totoy. Mabait sila pero pasaway pa rin. Sabi ni Iguana na palapit sa kanila buhat si Baby Miracle. Biruin mo naman, Hendrik. Ginawang trampoline ng kama nila. Muntikan patuloy mahulog sa kama tong si Totoy. Si Nene naman nadapa habang naghahabulan sila kanina. Maaga yata akong tatanda sa mga batang to. Napangiti si Hendrik habang nagsusumbong si Iguana. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang mabilis nitong sulyap na tila sinipat muna siya mula ulo hanggang paa. Sapat na yun para mapansin niya ang kakaibang kislap ng mga mata nito. I'll be with you then, even you get older. Natigilan si Iguana at halatang nagulat sa sinabi niya. Napansin niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito, sabay iwas ng tingin. Kiddos, dun muna kayo sa salas. Dalhin niyo mga pasalubong ko para sa inyo. Ibinaba niya si Nene. Kinuha naman ni Totoy at Toto ang mga dala niyang plastik bago pumunta sa salas ang 3. Lumapit siya kay Iguana para bigyan ng magaang halik si Baby Miracle. Itong prinsesa ko, pasaway rin ba? Pinaliguan niya ng maliliit na halik ang bata habang nasa bisig ito ni Iguana. Mabait si Baby Miracle. Umiiyak lang siya kapag nagugutom. Iwas tingin pa rin sabi ni Iguana. Napangiti si Hendrik habang pinagmamasdan ng babae. Halata ang pagod nito na kahit magsusuklay ng buhok ay hindi na maasikaso. Pero mas lalong lumambot ang puso niya sa sakripisyong ginagawa nito para sa mga bata. Ikaw, kamusta ang maghapon mo? Malambing niyang tanong na bahagyang inayos ang magulo nitong buhok. Nakakapagod din, pero masaya naman kahit pasaway ang mga bata. Mula sa buhok ni Iguana, unti-unting bumaba ang kamay ni Hendrik patungo sa bewang ng dalaga. Hendrik, yung kamay mo? Bulong ni Iguana. Ngumiti lang siya at tuluyang niyakap ang dalaga. Sapat lang para hindi maipit si Baby Miracle sa gitna nila. Salamat sa pag-aalaga sa mga anak natin, Iguana. Ako na lang ang magluluto para sa hapunan natin. Magpahinga ka muna. Malambing niyang sabi. Ako na magluluto, galing ka sa trabaho at alam kong naputo lang sasabihin ni Iguana nang mabilis niya itong halikan sa pisngi. Namilog ang mga mata nito at mas lalong namula ang pisngi. Alam ko mas pagod ka, kaya ako na magluluto. Sasalas muna kayo ng mga bata, tatawagan ko na lang kayo kapag nakahanda ng hapunan. Isa pang halik sa kabilang pisngi ni Iguana ang ginawa niya bago siya nagtungo sa kusina para ipaghanda ng masarap na hapunan ng pamilya niya. Hindi rin nagtagal nang matapos sa pagluluto si Hendrik at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Sa kalagitnaan ng pagkain, binuksan niya ang usapan tungkol sa corporate gala. Iguana, can I ask you a favor? Sure, ano yun?
Samahan mo naman ako sa corporate gala ngayong weekend. Kailangan ko kasi ng escort. I'm sorry, Hendrik, pero hindi ko pwedeng iwan ng mga bata rito. Si Clara muna ang bahala sa kanila habang wala ka. Sandali lang tayo ron. May meeting lang ako sa isang investor. This is my second chance after I lost the opportunity last time. Please come with me, Iguana. Pakiusap niya. Nakita ni Hendrik ang nagdadalawang isip pa rin ng dalaga. Wala ka bang pwedeng isama maliban sa akin? Ikaw lang ang choice ko. Kung hindi ikaw ang kasama ko, hindi na lang ako pupunta. Don't worry, it's fine. I won't force you to come if you don't want to. Natahimik si Iguana. Desidido naman si Hendrik na palagpasin muli ang pagkakataon para makausap si Mr. Navarro. Expansion lang ang habol niya sa investment nito, pero hindi yun malaking kawalan sa kumpanya niya. Stable ang Morin Baby Care kahit walang mag-invest sa kanya. Wala akong susuotin. Pambahay lahat ng mga damit ko rito. Kung may mahihiraman sana ako ng mga damit, sasamahan kita. Kaso wala akong kakilala rito eh. Sigurado ka ba? Oo naman. Sa dami mong ginawa para sa amin ng mga bata, kulang pa tong kabayaran. Sa ganitong paraan man lang, matulungan kita. Hindi ako humihingi ng bayad. But anyway, thank you. Ako nang bahala sa lahat. My secretary will assist you with your preparation. Ngumiti lamang si Iguana, pero hindi nakaligtas sa kanya ang pangamba sa mga mata nito. Alam niyang may tinatago pa rin ito sa kanya, pero hindi niya ito pipilitin kung hindi pa ito handang sabihin ang tungkol doon. Like what he said, he'll wait until she's ready. Dumating ang weekend. Naiwan muna sa kondo si Hendrik para may kasama ang mga bata, habang nasa labas si Iguana kasama si Clara. Hindi rin nagtagal nang dumating si Clara sa kondo at sinabi nitong nasa lobby ng gusali si Iguana. Thank you, Clara. Sabi ni Hendrik sa sekretarya bago umalis. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalabas ng kondo nang muli itong nagsalita. Sir, may sasabihin po pala ako. Go ahead. Sabi niya habang nasa may pintuan. Si Miss Iguana po, parang hindi po siya likas na nakatira sa lansangan. Did something happen earlier when you were with her? Wala naman po, sir. Nagtataka lang po ako sa mga kilos niya. Habang nasa butik po kasi kami kanina, napansin kong marunong siyang pumili ng damit. May alam siya sa mga tela, cuts, at designers. Hindi rin po siya nailang habang mini-make-upan at mukhang sanay rin siyang kumilis ng naka-heels. Parang dati na po niyang ginagawa yon. Natigilan si Hendrik. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil unti-unti na niyang nakukumpirma na nagmula sa mayamang angkan si Iguana. Thanks, Clara. I appreciate you telling me this. Lumabas siya ng kondo at sumakay ng elevator. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng sekretarya. Hindi likas na lumaki sa lansangan si Iguana. So why did she end up there? Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang lobby at ang babaeng hindi niya agad nakilala. Si Iguana. Napakaganda nito sa suot na eleganteng dark emerald gown na may slit sa gilid. Sakto lang ang fit niyon upang i-highlight ang sexing katawan ng dalaga. Nakaban ang buhok nito na may mga ilang hiblang malayang bumabagsak sa gilid ng mukha nito. At simpleng makeup na mas lalong nagpalitaw sa angkin nitong ganda. You're breathtaking, Iguana. Halos pabulong niyang bigkas nang makalapit dito. Nahulog na siya sa simple at kakaiba nitong katangian. Pero mas mahuhulog pala siya sa tinatago nitong kagandahan. Salamat. Pwede na ba tayong umalis? Kanina pa kasi ako naiilang sa tingin ng mga tao rito. Sinuyod ng tingin ni Hendrik ang buong lawi. Tumalim ang tingin niya nang makitang halos dumawa ang mata ng mga lalaking nakatingin kay Iguana. I'm gonna take their eyes out if they don't stop staring. Malamig niyang bulong, habang nakatingin pa rin sa dalawang lalaking nagkukunwaring hindi tumitingin kay Iguana. Umalis na tayo, baka mapaaway ako rito. Inalalayan ni Hendrik si Iguana patungo sa black luxury car na naghihintay sa harap ng lobby. Pinagbuksan niya rin ito ng pinto at inalalayan pa rin sa pag-upo. Tumigil siya sandali at muling tumingin sa dalaga. Next time, I'll make sure no one else gets to see you like this again. That kind of beauty is mine alone to admire. He may sound possessive, but he's already admitted to himself that he already fell for Iguana, and no one had the right to look at her with lust. She is someone he deeply respects, someone he wanted to protect, someone he was already dreaming a future with, his future wife. Pagdating sa Navarro Grand Hall kung saan gaganapin ang corporate gala, naging sentro ng atensyon ang pagpasok ni Hendrik at Iguana.
Hendrik looked regal in his tailored midnight blue tuxedo, na parang isinukat talaga sa matipuno niyang katawan. Matikas ang tindig at bawat hakbang niya ay may aura ng kapangyarihan at karisma. Sa tabi niya ay si Iguana na tila sanay sa ganoong okasyon. She walked gracefully with her unexpected elegance. "Good evening, Mr. Morin." Masiglang bati ni Darlene na siyang sumalubong sa kanila ni Iguana. "Let me accompany you to your table." Inaasahan ni Hendrik na naroon din si Darlene dahil pamangkin to ni Mr. Navarro, pero baliwala sa kanyang presensya nito. Sumunod sila rito hanggang makarating sa table malapit sa unahan. Bahagya rin siyang nagulat nang makita sa mismong table ang mga magulang niya. Tahimik lamang ang mga ito habang nakasundod ng tingin, habang pinaghihila niya ng upuan si Iguana. "After so many years, you brought a girl to the public, Hendrik." Seryosong sabi ng daddy niya. "Yes, Dad. She's Iguana." "Iguana?" Putol na sabi ng kanyang ina. "Does she come from a well-respected family or from the streets?" "It doesn't matter where she came from, Mom. She's with me. If you can't respect her, just don't mind her. We're not here to please you." "A little reminder, Hendrik. Dala-dala mo pa rin ang apelido ng pamilya natin. Kung ayaw mo kami manghimasok sa buhay mo, huwag kang mag-aakit ng babaeng dudungin sa pangalan natin." Huminga ng malalim si Hendrik. Hinawakan niya ang kamay ni Iguana sa ilalim ng mesa. Kinokontrol niya ang emosyon para hindi mawalan ng respeto sa mga magulang niya. Pero harap-harapang pinapahiya ng mga ito ang babaeng kasama niya. "Don't worry, Mom." Seryoso niyang sabi habang nakatitig sa kanyang ina. "Tomorrow morning, I'll start processing the papers to change my last name. If my presence and the woman beside me is a disgrace to this family, then let's stop pretending we're still one. From now on, let's just be strangers with a shared past." "Hendrik," singhal ng mommy niya, pero hindi niya ito pinansin at tumingin siya sa kanyang ama. "You raised me to fight for what's right and stand for the people I love. I'm just doing exactly what you said, Dad." Bago siya muling tumingin sa mommy niya. "I know who I am and what I want, Mom. I won't let your pride strip away my values and dignity." Bumakas ang galit sa mukha ng mommy niya, ngunit napigilan ng daddy niya ang pagsabog nito. "Maxine, control your anger. May media sa paligid. Hindi maganda kung magpapakita ka ng negative impression sa media ngayon. Hayaan mo na si Hendrik sa kung anong gusto niya. He can live alone without us." Kumalma ang mommy ni Hendrik pero masama pa rin ang tingin nito sa kanila ni Iguana. Napuno ng tensyon ang mesa nila lalo pat may isang kamera ang nakatutok na parang nakalaan lamang yun para sa kanila. Hindi naman niya binibitiwan ang kamay ni Iguana hanggang iserve ang pagkain sa mesa nila. "Ma'am, pamilyar ka ba sa mga utensils na to? Baka kasi mahirapan kang gumamit nito. Pwede kitang turuan." Hindi nagustuhan ni Hendrik ang tono ng pananalita ni Darlene na siyang pansamantalang nag-entertain sa kanila. Halatang pinapahiya nito si Iguana sa harapan ng mga magulang niya. Sasagot na sana siya nang makita niyang umiti si Iguana na tila hindi apektado sa sinabi ng babae. "Thanks, miss, but I'll be fine. Could you get me another glass of wine instead? I think it pairs well with this evening's menu." Namangha si Hendrik habang nakatingin kay Iguana. Hindi lang simpleng English ang sinabi nito dahil may soft American accent din yon. Nakakagulat dahil ang isang pulubing tulad nito ay kayang makipagsabayan sa kasosyalan ng mga tao sa paligid nila. "Yeah, sure. I'll ask the waiter to bring you one, ma'am." Sarkastikong sagot ni Darlene habang pilit ang ngiti, tila tinatakpan ng pagkapahiya. Napansin din ni Hendrik ang kalituhan at bahagyang pagkamangha sa mukha ng kanyang mga magulang. Malamang ay nasurpresa rin ang mga ito sa ipinapakitang talino at kumpiyansa ni Iguana. "Miss Navarro, where's your uncle? We haven't seen him since we arrived." Tanong ng daddy ni Hendrik kaya nabaling ang atensyon ni Darlene sa matanda. "He'll be here in a moment, Mr. Morin. Kausap lang po ni Tito ang isang sponsor para sa charity event na pinaplano niya. It's actually one of the agendas of this corporate gala." Eksakto namang dumating si Mr. Navarro at nakangiti nitong binati ang mga magulang ni Hendrik. "I'm very sorry if I kept you waiting, Mr. and Mrs. Morin." Ani Mr. Navarro habang nakikipagkamay. "An important discussion just took a little longer than expected. I'm truly honored to finally welcome you to our event." "No worries, Mr. Navarro. We are glad that you're making time for important causes." Sagot ng daddy ni Hendrik na may diplomatic na ngiti. "This event is quite impressive. Congratulations on its success." "Thank you, Mr. Morin.
Coming from someone like you, that means a lot. Sagot ni Mr. Navarro sabay sulyap kay Hendrik at Iguana. Mr. Hendrik Morin, thank you for coming. Si Hendrik naman ang kinamayan ni Mr. Navarro bago ito tumingin kay Iguana. You are? Kumunot ang noo ni Mr. Navarro na tila kinikilala si Iguana. Naramdaman naman ni Hendrik ang paghigpit ng hawak ni Iguana sa kamay niya. Napansin din niya ang gulat at bahagyang takot sa mga mata nito habang nakatingin kay Mr. Navarro. Nagkaroon siya ng hinala na magkakilala ang dalawa at napatunayan niya yon nang muling magsalita ang matanda. Miss Iguana Yarte, is it really you? Samantala, halos hindi na makahinga si Iguana sa sobrang kaba nang makaharap ang taong pinagtataguan niya, si Armand Navarro. Finally, you showed yourself up, Miss Yarte. Matagal din kitang hinanap. Nakangiti ito sa kanya pero alam niya ang tinatago nito sa likod ng ngiting yon. You know her, Tito? Tanong ni Darlene. Of course, Iha. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawang doktor na dating may-ari ng St. Arabella Medical Center. Isa sa mga pinakakilalang private hospital sa bansa. Sadly, umalis siya nang hindi man lang nababayaran ng utang nila sa akin. Pero ayos lang. I took it as a form of charity. So dumidikit pala siya kay Hendrik para makabayad sa utang. Cold digger pitch. Saad pa ni Darlene na sadyang nilakasan ang boses para kumuha ng atensyon. Kasabay pa niyon ang paglabas ng larawan niya sa malaking monitor. Kuha iyon sa feeding program ng kumpanya ni Hendrik. Kumakain siya habang kasama ang mga bata. Kitang-kita ang pagod, hirap at gutom sa itsura niya habang kumakain. Oh my God! Isang pulubi pala ang type ni Mr. Hendrik Morin. Kaya pala matagal na siyang single kasi mas gusto niya ang basura kaysa fresh na babae. Kunwaring nagulat na sabi ni Darlene. Napalitan ng inis ang takot sa dibdib ni Iguana. Hindi na katulad ng dati ang takot niya kay Mr. Navarro. Malaki ang naitulong ng pagtira niya sa lansangan para mas tumibay ang loob niya. Mas maraming nakakatakot sa lansangan kaysa sa magtiyuhing gusto siyang ipahiya sa mga tao. Matagal din tayong hindi nakita, Mr. Navarro, pero hindi ka pa rin nagbabago. You took everything from us and called it charity? That's not kindness. That's manipulation na nakatago sa kunwaring pagtulong. Siguro yun din ang purpose ng event na to. You are collecting donations na napupunta lang naman sa bulsa mo. Matapang niyang buwelta. Bumakas ang galit sa mukha ni Mr. Navarro, pero hindi umatras ang tapang niya. Pinagkukunan niya ng lakas ang mga pinagdaanan niya sa lansangan at ang kamay ni Hendrik na hindi siya binibitiwan. I didn't live because of her death. Muli niyang sabi. Umalis ako dahil ayoko maging kasangkapan sa political alliance na pinapangarap mo, Mr. Navarro. You wanted to turn me into your pawn, so you can become the most powerful and most delusional old man in politics. But I'm not yours to use, and I never will be. Dahil sa matapang at walang preno niyang pananalita, umani ng bulungan sa paligid. Nagkaroon ng doubt ang karamihan kung pagkakatiwalaan pa ng mga ito si Mr. Navarro. Ladies and gentlemen, huwag kayong maniwala sa pulubing to. She's lying. Sinisira lang niya ang tito ko. Pagtatanggol ni Darlene sa tiyuhin. Wala akong sinisirang pangalan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Hindi ko nakasalanan kung maniniwala sa akin ng mga tao kaysa kay Mr. Navarro. Siguro may lamat na ang iniingatan niyang reputasyon, kaya mas pinipili nilang paniwalaan ng mga sinasabi ko. Enough! Sigaw ni Mr. Navarro na halos umalingaw-ngaw sa buong hall. Napigtas ang pagpipigil nito at tila nawala ng pakialam sa mga bisita at media na nakatutok dito. Anong masama sa gusto kong mangyari? Oo, totoo. Gusto kitang ipakasal sa anak ng kaalyado ko noon para mapalakas ang posisyon ko sa politika. Lahat naman ng matatalinong politiko ginagawa yun. Pero ang hindi ko matanggap ay nang takasan mo ko, Yarte. Isang hakbang na lang at matutupad ko ng pangarap ko. Pero dahil sa'yo, bumalik ako sa umpisa. Kung saan-saan kita pinahanap pero sa lansangan ka lang pala nagtatago. Kung alam kong naroon ka, pinatapos na lang sana kita. Nagkatingin na ng mga bisita. May ilan na napamulagat at ang iba ay may hawak na cellphone na tahimik na nagre-record. You just revealed your hideous plan, Mr. Navarro. Mahinahong sabi ng daddy ni Hendrik. Naalala ko rin na nagpanggap na buntis noon ng pamangkin mong to para makuha si Hendrik. Kasama ba yun sa political strategy mo para makuha ang suporta ng pamilya namin? Dugtong pa nito. Parang nagising naman si Mr. Navarro. Nilibot nito ang tingin sa paligid at hindi makapaniwalang nakatutok dito ang lahat ng kamera.
Is this also the reason why you informed us about this girl being a homeless? Tanong din ni Mrs. Morin kay Darlene. Tito, umalis na tayo dito. Hinila ni Darlene si Mr. Navarro na hindi maikakaila ang takot sa itsura. Ngunit bago pa makaalis ang mga ito, hinarang na ito ng media. Marahan siyang hinila palayo ni Henry. Tumigil sila sa gilid ng hall, malayo sa nagkakagulong media. Henry, natigilan si Iguana nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. You did great, Iguana. That took so much courage, and I'm so proud of you. Bulong nito. Hindi sumagot si Iguana, pero ramdam niyang nawala ang bigat sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa taong pangalan pa lang noon ay pinangingilagan na niya. I lied about my identity. I'm sorry. Mahina niyang sabi. Mas pinili ko noon tumira sa lansangan dahil tinatakot ako ni Mr. Navarro. Mag-isa na lang ako noon sa buhay kaya anong laban ko? Sinisingil niya rin ako sa utang na wala namang kinalaman ng pamilya ko. Hanggang sa humantong na siya sa mga panghahara sa akin. I gave up my study dahil sa kanya. Kung tutuusin, kaya ko naman itaguyod ang sarili ko mag-isa. Pero ginugulo ako palagi ni Mr. Navarro. Marahil dahil ayaw niyang ipagalat ko na scammer siya. Kinamkam na nga niya ang yaman namin na dinonate daw sa kanyang charity ng parents ko. Tapos tinatakot pa niya ako. Wala nang natira sa akin kundi dangal ko at buhay na dapat kong ingatan. Sorry kung nagsinungaling ako, Henry. Wala akong intensyon na masama. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko sa gaya ni Mr. Navarro. He's a fraud. He's using rich people in his charity events to collect money and funds for his own interest. Umiling si Hendrik at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. No, he didn't lie. You were just not ready to tell me your whole story. And that's okay. What matters is that you're here. And I finally know where you came from. Huwag ka mag-alala. Ako mismo kikilos para maputol ang gawain to ni Mr. Navarro. Mapapanatag ka na at makakatulog ng maayos. Makakabalik ka na sa normal mong buhay. Kahit bumalik ka sa med school, sige lang. Susuportahan kita. Salamat at hindi mo ako binitiwan kanina, Henry. Isa ka sa pinagkunan ko ng lakas para harapin si Mr. Navarro. Kung wala ang suporta mo, baka umatras na ang tapang ko. Hindi kita binitiwan dahil alam kong kailangan mo ko. Palagi mo lamang tatandaan na narito lang ako sa tabi mo. Handang umalalay at sumuporta sa'yo. Sa inyo na mga bata. Ngumiti si Iguana bago muling niyakap si Henry. Labis ang pasasalamat niya rito at hindi niya alam kung paano yun masusuklian. Hendrik. Bahagya silang naglayo ni Hendrik bago tumingin sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo ang mga magulang nito hindi kalayuan sa kanila. What do you want, Mom? Seryosong tanong ni Hendrik sa ina. Marahan siyang hinila ni Hendrik palapit. Mahigpit ang pagkakapulupot na braso nito sa kanyang bewang na tila handang ipagtanggol ang sa sariling ina. I don't mean any harm, son. Malumanay na sabi ng ginang. Narito lang ako para humingi ng tawad kay Miss Yarte. Tumingin to kay Iguana at sa unang pagkakataon ay walang bahid ng pagmamataas ang mga mata nito. I'm sorry sa mga sinabi ko kanina, Iha. Your parents were among the greatest doctors I've ever met. They once saved my husband's life, something we will always be grateful for. And I'm happy to finally meet their daughter. I hope you can forgive me. Ngumiti si Iguana nang maramdaman ang sinseridad sa boses ng ginang. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa mga sinabi mo kanina, ma'am. Kaya wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Ang sopistikada nitong anyo ay biglang naglaho at naging mapagpakumbaba ang itsura nito. Can I hug you, Iha? Tumingin siya kay Henry. Bumuntong hininga naman ito bago siya pinakawalan. Lumapit si Mrs. Morin sa kanya at niyakap siya. I welcome you to the family, Iha. Mahinang bulong ng ina ni Henry bago siya tuluyang pakawalan mula sa isang magaan ngunit taos-pusong yakap. Pagkatapos ay bumaling to kay Henry. May ngiti sa labi at luha sa mata. Niyakap din nito ang anak. I missed you, son. You're always welcome to our family. We may have disagreed before, but we never stopped loving you. We never forgot our eldest, even when you gave up your future in politics. We accepted your choice. Just don't forget to invite us when you marry this girl. Nanlaki ang mga mata ni Iguana at uminit ang kanyang muka. Parang sinelyohan na ng ina ni Hendrik ang kapalaran niya bilang asawa ng anak nito, kahit hindi pa sila opisyal.
I will, Mom. And I miss you too. Malambing na tugon ni Hendrik habang mariing niyakap din niyang ina. Nag-freeze si Iguana sa kinatatayuan niya. Para siyang nawala sa ulirat habang pinagmamasdan ng mag-ina. Ang lakas ng tibok ng puso niya ay parang gusto nang lumabas sa dibdib niya. Akala niya likas lang talaga mabait at maalaga si Hendrik. Akala niya lahat ng sweetness nito ay parte ng pagiging maginoo lang. Pero ngayon, narinig niya mismo na balak siya nitong pakasalan. Ibig sabihin ba niyan, mahal din ako ni Hendrik? Parang gusto na niyang himatayin. Pakiramdam niya aatakihin siya sa puso sa sobrang kilig at kaba. Heart, please stop. Baka assuming lang si self. Mapahiya pa tayo. Bulong niya sa sariling isip habang pilit na pinapakalma ang emosyon. Ngunit malupit ang tadhana sa puso niyang marupok. When she agrees, biglang sabi ni Hendrik sabay tingin sa kanya. I will marry her right away. Parang sumabog ang lahat ng damdaming kinikimkim ni Iguana. Napasinghap siya, natutup ang sariling bibig, at kusang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Wala sa plano niya ang umibig pero heto siya ngayon, nakaharap sa lalaking nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanya. Did you ask her, son? Singit ng daddy ni Hendrik na may halong biro sa tono. Hindi talaga siya papayag kung hindi mo pa siya tinatanong. Ngumiti si Hendrik habang nakatitig sa mga mata niya. Soon, Dad, I will. Pinanghawakan ni Iguana ang narinig mula kay Hendrik na pakakasalan siya nito. Naghintay siya pero lumipas na ang ilang buwan, hindi pa siya nito tinatanong. Sa tulong ng impluwensya ni Hendrik at ng iba pang mayayaman na biktima ni Mr. Navarro, naparusahan agad ang matanda at nagbigay ito ng patong-patong na danyos nang mapatunayang binubulsan nito ang mga nakukuhang donasyon sa charity event na hinuhost nito. Hindi na nakisali sa kaso si Iguana dahil sapat na ang kaso na isinampa ng maraming mayayaman na naloko nito. Umalis na rin si Darlene ng bansa dahil nadawit ang pangalan nito sa kasong kinakaharap ni Mr. Navarro. Nabinyagan na rin si Baby Miracle. Approved na rin ang adoption papers para sa 3 bata. Pero kinalimutan na yata ni Hendrik na pakasalan siya. Assuming ka lang talaga, self. Wala naman kayo. Bakit kanya pakakasalan? Hindi nga nandiligaw eh. Sweet lang siya sa'yo kasi baka sweet siyang pinalaki ng mga magulang niya. Sabi niya sa sarili habang nililikpit ang mga laruan sa salas. Natutulog na ang mga bata at hindi rin bumisita si Hendrik sa kondo nila. Tanungin ko kaya si Hendrik kung anong meron sa amin. Umupo siya sa sofa at tulalang pinangmasdan ng kisame. Ang daming gumugulo sa isip niya ngayon, tulad na lang kung hindi talaga siya mahal ni Hendrik. Anong mangyayari sa kanya kapag nagdesisyon itong magpakasal sa ibang babae? Makakaya pa niyang tiisin na mabigo sa pag-ibig, pero hindi niya kaya kung mapapalayo siya sa mga bata. Wala akong laban sa kanya kapag kinuha niya ang mga bata. Wala akong pera para ipaglaban sila. Hindi rin ako ang totoo nilang ina. Paano na ako? Napaluha na lang siya sa isiping yun. Hindi pa man nangyayari ang lahat, parang pinipiga na ang puso niya sa sakit. Kinabukasan, matamlay ang kilos ni Iguana habang inaayos ang gamit ng mga bata. Araw ng kanilang family bonding. Isang nakagawi ang lakad tuwing weekend kasama si Hendrik. Pero may kulang. Mama Iguana, nasan po si Papa Hendrik? Nagtatakang tanong ni Toto habang inaayos ang tsinelas ng nakababatang kapatid. Baka nasa sasakyan, anak. Alalayan mo mga kapatid mo. Baka kung saan pa pumunta ang mga yan. Sagot niya habang sinisiguradong maayos ang pagkakakabit ng carrier ni Baby Miracle sa katawan niya. Ilang sandali pa'y nasa sasakyan na sila patungo sa parke. Sinusubukan niyang tawagan si Hendrik dahil si Mang Andres ang sumundo sa kanila. Ano ba kasing ginagawa ng lalaking yun? Itinago na lang niya ang cellphone na binigay dati ng lalaki at hindi na nag-abalang tawagan si Hendrik. Hindi rin naman to sumasagot. Baka abala sa ibang babae. Bulong niya na masama ang loob. Pagdating sa park, napansin niyang tila may kakaiba. Masyadong tahimik ang mga bata na dati-rati naghahabulan agad pag-apak pa lamang sa loob ng parke. Maya-maya pa, biglang tumigil si Toto sa paglalakad at ngumiti sa kanya. Mama, close your eyes po muna. Ha? Bakit naman? Secret po. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Hindi niya kayang tanggihan ng mga to, kaya kahit nalilito ay pumikit siya. Maya-maya naramdaman niyang humawak ang pamilyar na kamay sa kamay niya. Kusang tumugon ang puso niya dahil kilala niya ito. Hendrik? Tanong niya habang nakapikit pa rin.
Yes, baby. Did you miss me? Because I did. Bulong nito sa may tenga niya. Ano to? Bakit kailangan ko pang pumikit? Naramdaman niyang tinanggal ni Hendrik ang strap ng carrier at maingat na kinuha si Baby Miracle mula sa kanya. It's a secret, baby. Just a little walk and we'll be there. Trust me. Hinila siya nito ng ilang hakbang habang hawak ang kamay niya, hanggang sa huminto sila. Pwede ka nang dumilat. Pagdilat ni Iguana, napasinghap siya. Nasa gitna sila ng isang bakanteng bahagi sa loob ng parke. Nakasabit sa paligid ng mga Polaroid pictures nila, kasama ang mga bata, si Baby Miracle at ilang kuha nilang dalawa. Sa gitna ng damuhan ay may maliit na picnic setup at sa tabi noon ay may isang board na may nakasulat. From the moment I met you, I knew I'd found something real. Will you be my forever? Pagharap ni Iguana kay Hendrik, nakaluhod na ito sa harapan niya. Hawak ang isang maliit na kahon na may mamahaling singsing. Hendrik, hindi niya alam kung anong mararamdaman, pero tumulo na lang ang luha niya. Iguana, seryosong simula nito. Habang may ngiti sa labi at hindi rin maikubli ang kaba at pagmamahal sa mga mata nito. Hindi kita inaasahang makilala noon. Dumating ka sa buhay ko sa panahong akala ko wala nang saysayang magmahal. I was hurt, tired, and done believing in love. Pero nang dumating ka, nagulo ang mundo at damdamin ko. You brought light into the darkest part of me. Tinuruan mo ko magtiwala ulit, magmahal ulit at maniwala na may isang tao na tutupad sa pangarap kong akala ko'y hanggang pangarap na lamang. Wala akong pakialam sa politika, pera o pangalan. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ikaw at ang pamilyang binuo natin. Iguana Yarte, will you marry me? Inalis ni Iguana ang luha na tumulo sa pisngi niya. Napatingin siya sa mga bata na palihim na nakasilip sa likod ng puno. Naroon din si Clara na hawak si Baby Miracle at ang kaibigan ni Hendrik na si Luisito. Lahat ay excited sa magiging sagot niya. Say yes, Mama! Bulong ni Toto na akala nito'y hindi niya maririnig. Tumawa siya habang umiiyak bago muling tumingin kay Hendrik na nakaluhod pa rin sa harapan niya. Yes, Hendrik. 1,000 times yes. Magpapakasal ako sa'yo sa kahit saang simbahan na alam mo. Dali-daling isinuot ni Hendrik ang singsing sa daliri niya. Mabilis siya nitong hinalikan sa labi kasunod ng palakpakan mula sa pamilya at kaibigan nila. Thank you for accepting my proposal, baby. Kinakabahan ako kanina na baka tanggihan mo ang proposal ko. Paano ko naman tatanggihan ng proposal na ilang buwan ko na hinihintay? Overthinking na nga ako na baka hindi mo talaga ako mahal. Iniisip ko na kung saan ako pupunta kapag ibang babae ang pinakasalan mo. Ikaw lang ang pakakasalan ko at wala kang ibang pupuntahan kundi sa bahay natin. Kasama ko at ng mga anak natin. I love you, baby. Niyakap ni Iguana si Hendrik at sa unang pagkakataon, nasabi na rin niya rito ang totoo niyang nararamdaman. I love you too. Nagulat si Iguana nang bigla siyang buhatin ni Hendrik. Bumaling to sa mga taong saksi sa proposal nito. Bahagya pa siyang natawa nang tinatakpan ni Luisito ang mga mata ni Totoy at Toto, habang si Clara naman ay nakatakip ang kamay sa mata ni Nene at Baby Miracle. Sumunod na lang kayo sa simbahan, mauuna na kami. Sabi ni Hendrik na ikinagulat niya. Wait, what do you mean? We're getting married now, baby. Kumindot sa kanya si Hendrik bago siya nito dinala sa sasakyan. Ano? Hindi ba uso sa'yo ang maghintay ng konti, Hendrik? Hindi mo na nga ako niligawan tapos kasal agad? Doon din naman ang tuloy natin, baby. Kaya sa simbahan na tayo tumuloy. Huwag kang mag-alala dahil araw-araw kong niligawan ng babaeng pinakamamahal ko. Okay, nagmamadali ka eh. Tara na nga. Pagdating nila sa simbahan, natulala si Iguana. Kung gaano kasimple ang proposal nito, ganoon naman kabongga ang kasal. Sa labas pa lang makikita na agad ang engrandeng transformation ng lugar. Isang historical cathedral na pinapalibutan ng daan-daang fresh white roses at fairy lights na kumikislap kahit sa liwanag ng araw. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, sinalubong agad sila ng eleganteng violin music. Ito ba ang pinaghandaan mo nung hindi ka nagpapakita sa kondo? Bulong ni Iguana, nangingilid ang luha. Yes, and I'll give you the best wedding you ever dreamed of. I love you, baby. Hihintayin kita sa altar. Dinala agad si Iguana ng dalawang babae sa isang private bridal room kung saan naghihintay na ang isang designer gown.
Isang couture off-shoulder dress na gawa sa layers of soft tulle, hand-sewn pearls at crystals. Nang matapos siyang ayusan ay agad siyang dinala pabalik sa bungad ng simbahan. Nakita niya ang customized white carpet na may nakaburdang pangalan niya. Pagbukas ng pinto para sa bridal march, bumungad ang live orchestra na tugtog ang isang romantic song. Mas lalo siyang namangha sa ganda ng loob ng simbahan. Sa magkabilang gilid ng aisle ay may cascading flower arrangement ng orchids, peonies at imported roses na mukhang binili pa sa ibang bansa. Ang altar ay pinalibutan ng glass arcs na tila tunaw na kristal sa ganda. Ngunit sa kabila ng magandang paligid, nakatuon lang ang atensyon niya kay Henrik. Nakatayo ito sa dulo ng aisle at napakakisig sa custom-made Italian tuxedo. Ngumiti siya ng puno ng kagalakan ng kanyang puso habang nakatingin sa lalaking minsang dumaan sa buhay niya bilang estranghero. Sino bang mag-aakala na ang hinihingan niya ng limos noon ay mapapangasawa na niya ngayon? Tunay ngang mapaglaro ang tadhana at hindi hadlang ang kahirapan sa taong marunong magmahal. Dahil ang pagmamahal na yon ang nagdala sa kanya mula sa lansangan hanggang sa altar. Pagkatapos ng kasal, nagkasundo sina Iguana at Henrik na susundan si Baby Miracle kapag 3 taon na ang bata. At natupad yon makalipas ang 3 taon. Isang lalaking sanggol ang unang anak nila na dumagdag sa lumalaki nilang pamilya. Naging hands-on mommy si Iguana at hindi siya nagsisisi na tuluyang i-give up ang medisina para sa mga anak nila. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang nakaraan, sapagkat kung hindi dahil sa langsangang yon, hindi siya matututong magmahal ng totoo, magpatawad at tumanggap ng mga sugatang kaluluwa, katulad niya noon at ni Henrik. Sometimes, the ones with the least to give are those who give the most. At si Iguana na dating pulubi sa lansangan, at ngayon rin na nasa tahanang puno ng pagmamahal. Sapagkat ang yaman ng isang tao ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang magmahal, magsakripisyo, at muling magtiwala. Sa huli, ang lahat ng sakit, pagkukulang at pagkaligaw ay nauwi sa isang masayang wakas. Dahil minsan, ang pusong marunong magmahal ng totoo, kahit galing sa lansangan, ang siyang karapat-dapat mahalin ng walang hanggan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.